Si Tuya ay isang ordinaryong gunner tulad mo hanggang sa siya ay aksidenteng naiskay ng Diyos. Bilang kabayaran, siya ay ipinadala sa ibang mundo kasama ang isang napakalakas na smartphone at mga kakayahang tumulong sa kanya na makipag-ugnayan sa mga mahiwagang kalaban at mapasaya ang lahat. Nagsimula ang lahat nang makilala ni Tuya ang Diyos sa espiritual na realm, na humihingi ng tawad dahil aksidenteng pinatay siya gamit ang kidlat na dapat sana ay para kay Didi. Bilang kabayaran sa kanyang pagkakamali, inalok ng Diyos na buhayin siya muli sa isang mahiwagang mundo at tinanong siyang humiling ng kahit anong nais niya, kaya't humiling si Tuya sa Diyos na bigyan siya ng kakayahang gamitin ang kanyang murang Samsung telepono sa bagong mundo, ngunit nagulat si Diyos na hindi siya humiling ng mas malaking bagay, tulad ng isang harem ng mga bilyonaryong goth na babae. Matapos ipagkaloob ang kanyang hiling, ipinadala siya ni Diyos sa pantasyang mundo, at nang magising si Tuya, tumawag sa kanya si Diyos at sinabi na nag-install siya ng isekai na bersyon ng Google Maps sa kanyang telepono upang makatulong sa pag-navigate. Gamit ang mapa, nagsimula si Tuya na maglakbay patungo sa kaharian, ngunit nag-aalala siya na hindi siya makabili ng pagkain dahil ang $2 sa kanyang petaka ay walang silbi sa pantasyang mundo. Gayunpaman, biglang lumabas ang isang mangangalakal mula sa kanyang karwahe at inalok si Tuya ng 50 bitcoins para sa kanyang natatanging mga damit. Di nagtagal, dumating sina Tuya at ang mga ngalakal sa isang tindahan upang gawin ang kalakalan. Pagkatapos nito, inutusan siya ng mga ngalakal na pumunta sa isang inn na malapit. Sa daan, nakita ni Tuya ang ilang mga kabataan na nananakot sa dalawang magkapatid para sa isang espesyal na sungay, kaya't siya ay nakialam at humiling sa mga babae na ibenta sa kanya ang sungay para sa isang gintong barya. Nang sila ay pumayag, sinira ni Tuya ang sungay at ipinaliwanag sa mga kabataan na maaari niyang gawin ang gusto niya dito dahil binili niya ito. Gayunpaman, nainis ang mga salbaha at sinubukan siyang atakihin, ngunit ginaisan niya ang mga kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang kanilang pag-atake ng dahan-dahan at madali. Pataasin sila. Pagkatapos, ibinibigay niya ang gintong barya sa nakatatandang kapatid at ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang LZ, at ang kanyang nakababatang kapatid bilang Lindsay. Sinabi niya sa kanila na naghahanap siya ng isang inn, at napagtanto nilang ito rin ang inn na kanilang tinutuluyan, kaya dinala nila siya roon. Kinabukasan, dinala ng mga babae si Tuya sa guild upang makagawa siya ng kaunting pera, at pumili sila ng isang misyon na humihiling na talunin ang ilang mga halimaw sa gubat. Gayunpaman, napagtanto ni Tuya na wala siyang armas, kaya tinulungan siya ng mga babae na bumili ng espada sa isang tindahan ng armas, at pagkatapos ay sabay-sabay silang nagtungo sa gubat. Nandoon, may ilang lobo ang pumapaligid sa kanila, ngunit itinulak ni LZ ang isa gamit ang kanyang Temo Infinity Gauntlet, at winasak ni Tuya ang pangalawang lobo gamit ang isang pag-atake ng hangin habang iniihaw ni Lindsay ang pangatlong lobo gamit ang makapangyarihang spell ng apoy. Matapos ang laban, isinusumiti nila ang mga Horns of the Wolves sa receptionist, at ibinibigay nito sa kanila ang kanilang premyong pera. Kaagad pagkatapos, humiling si Tuya sa mga babae na turuan siyang bumasa at sumulat, kaya't itinalaga ni LZ si Lindsay bilang kanyang guro, dahil kasing talino siya ni Senko, at humiling din si Tuya na turuan siya ng mahika. Ipinakita ni Lindsay ang kanyang mahika ng tubig gamit ang isang kristal, ngunit nang subukan ni LZ, wala nangyari, kaya ipinaliwanag ni Lindsay kay Tuya na hindi makagamit ng water magic si LZ dahil siya ay may kakayahan lamang sa fortification magic. Nang marinig ito, nagpasya si Tuya na subukan ito, at sa kanyang unang pagtatangkang, mas marami siyang nabuhos na likido kaysa kay Johnny Sins sa iyong paboritong Brazzers video, na ikinagulat ng mga babae. Ilang minuto ang lumipas, sinubukan ni Tuya ang mahika gamit ang iba pang uri ng kristal at nagtagumpay sa pagpapalabas ng makapangyarihang spells gamit ang bawat isa sa mga ito, na ikinagulat ng mga babae dahil siya ang unang tao na maabot ang tagumpay na ito. Napansin ni Tuya ang isang kakaibang kristal sa gitna ng mga ito, kaya ipinaliwanag ni Lindsay na ito ay isang spellstone para sa null magic, na isang espesyal na uri ng mahika na walang pagkakataon, at binanggit ang isang spell ng null magic na tinatawag na gate, na nagpapahintulot sa isa na maglakbay sa malalayong distansya. Nakita ni Tuya na kapaki-pakinabang ang kakayahang ito, kaya sinubukan niya ito, at biglang nagpakita ang isang portal sa hangin. Nang tumingin sila sa pamamagitan ng portal, napansin ni Tuya na ito ay patungo sa gubat na kanilang sinuri kanina,
kaya ipinaliwanag ni Lindsay na ang spell ng gate ay nag-uugnay lamang sa gumagamit sa mga lugar na kanilang nasa proseso ng paggawa ng sorbetes. Nang bumalik sila sa inn, pinagtataka ng mga kapatid si Tuya dahil sa kanyang kakayahang gumamit ng lahat ng elemento, ngunit pinutol ng may-ari ng inn ang usapan at ipinakilala siya sa isang chef na nagngangalang Ale, na humingi sa kanila ng payo tungkol sa isang panghimagas na magugustuhan ng mga babae, kaya't inirekomenda ni Tuya na subukan niyang gumawa ng sorbetes. Gayunpaman, wala ni isa sa mga babae ang nakakaalam kung ano ang sorbetes, kaya't kinuha niya ang kanyang telepono upang ipakita ito sa kanila, at nang magtanong sila kung ano ang telepono, nagsinungaling siya na ito ay isang mahiwagang bagay na tanging siya lamang ang makakagamit. Gamit ang isang recipe mula sa ChatGPT, pinangunahan ni Tuya ang mga babae sa paggawa ng sorbetes, at sila ay lahat ay namangha sa lasa, kaya nagpa siya si Ale na idagdag ito sa kanyang menu. Ilang araw ang lumipas, si Tuya ay nakasakay sa isang karawahe, at napansin niyang natutulog si Elze, kaya kinunan niya ito ng litrato para gamitin sa kanyang midnight gooning session. Di nagtagal, nakarating sila sa isang bagong lungsod, at iminungkahi ni Tuya na maghanap ng inn para sa gabi dahil mayroon pa silang mahabang biyahe bago makarating sa Royal Capital. Itinuro niya na mas mabuti sana kung nag-apply sila para sa isang job listing na humihiling na manghuli ng mga slimes imbes na ang kasalukuyan nilang misyon na maghatid ng liham sa Royal Capital, ngunit parehong tumutol ang mga kapatid dahil itinuturing nilang nakakadiri ang mga slimes dahil Natunto ni Tuya na may kaguluhan sa malapit, at nang lumapit sila, nakita nila ang isang samurai na babae na nagngangalang Yae na napapaligiran ng ilang mga salarin na nais maghayganti para sa kanilang mga kasama na kanyang nalampasan. Habang sila ay umaatake, pinabagsak ni Yae ang mga ito gamit ang mabilis na galaw ng martial arts. Na nakita na niya ito dati, at napansin ni Tuya na gumagamit siya ng jiu-jitsu. Gayunpaman, nagsimula ng uminggal ang tiyan ni Yae, kaya hinawakan niya ito, at may isang tulisan na nagtangkang sumugod sa kanya. Pero tinali siya ni Tuya gamit ang isa sa mga teknik ni Gera at pinagsipa siya. Sumali si Elze sa laban sa pamamagitan ng pagbagsak ng ilang mga gangster gamit ang mga galaw ni Bruce Lee. Ngunit nagsimulang lumapit ang mga gwardya ng lungsod, kaya kinuha ni Tuya si Yae at tumakbo palayo kasama ang mga babae. Di nagtagal, nakarating sila sa isang eskinita, kung saan inihayag ni Yae na galing siya sa isang bayan na tinatawag na Yashan, at dahil mayroon ding dalawang pangalan si Tuya, akala niya galing din siya roon, ngunit ipinaliwanag niya na siya ay mula sa ibang bansa. Tinanong niya si Yae kung bakit siya mukhang hindi matatag noong una, kaya ipinaliwanag niya na siya ay nagugutom mula nang mawala ang kanyang pondo sa paglalakbay sa daan. Nang marinig ito, dinala siya nila sa isang restaurant kung saan pinuno niya ang kanyang bibig ng noodles, habang ipinaliliwanag sa kanila na naglalakbay siya upang mapabuti ang kanyang martial arts dahil siya ay galing sa isang pamilya ng mga mandirigma. Tinanong ni Lindsay kung ano ang plano niyang gawin, kaya ipinaliwanag ni Yae na balak niyang pumunta sa Royal Capital upang subukan ang kanyang lakas, at nakita ito ni Elsa bilang isang magandang pagkakataon dahil ang kanilang grupo ay papunta rin doon para sa trabaho, kaya't inanyayahan niya si Yae na sumama sa kanila, at pumayag si Yae. Nang tanungin ni Lindsay si Tuya kung ayos lang sa kanya, sinabi niyang ayos lang siya, pero sa likod ng kanyang isip, nag-aalala siya na baka kainin ng ganitong gutom na mandirigma ang buong budget nila sa pagkain. Sa daan papunta roon, nagulat si Tuya na kayang sumakay ng kabayo ng samurai na babae, kaya ipinaliwanag niya na nag-aral siya sa sining ng pagsasakay. Masaya ito kay Elsa dahil mahirap ang kumilos ng sila lang dalawa ni Lindsay. Nang marinig ito, nagsimulang makaramdam si Tuya ng kawalang silbi, kaya pinapaalalahanan siya ng mga kapatid na isa siyang napakalakas na mage na kayang gumamit ng lahat ng elemento at kahit anong null spell, basta't alam niya ang pangalan at ang mga detalye tungkol sa mga epekto nito. Habang nag-aaral si Tuya ng isang grimoire, ipinaliwanag ni Lindsay na mayroong maraming uri ng null magic gaya ng bilang ng mga gumagamit nito, ngunit ilan lamang ang nakakaalam at makakagamit ng null magic. Sa aklat, nakakita siya ng isang spell upang hilahin ang mga malalayong bagay patungo sa kanyang kamay, at napagtanto niyang kapaki-pakinabang ito, kaya't sinabi ni Lindsay na subukan niya ito. Nang aktibahin niya ang spell, walang nangyari, at ipinaliwanag niya sa mga kapatid na sinusubukan niyang sorpresahin si Yae sa pamamagitan ng paghila sa kanyang katana, ngunit nahulaan nila na masyado itong mabigat para gumana ang spell. Sa isip na ito, sinubukan niyang muli, at sa pagkakataong ito,
Matagumpay niyang nakuha ang laso mula sa buhok ni Yae, kaya't sinabi ni Lindsay sa kanya na ang spell ay maaaring maging kapaki-pakinabang o nakakatakot depende sa kung paano ito gagamitin. Naguguluhan si Tuya, kaya't ipinaliwanag ni Elsa na maaari itong gamitin para sa pagnanakaw ng bulsa, at pumayag si Tuya, kaya't nakiusap sila sa kanya na huwag itong subukan. Gayunpaman, binanggit ng walang muwang na maaaring gamitin ito para agawin ang mga pabalat ng kwento, at nagdulot ito sa kanila ng labis na takot kaya't umalis sila mula sa kanya. Habang nag-aaral ng grimoire, sinubukan ni Tuya ang isang spell na tinatawag na Long Sense, at nang tanungin ni Elsa, ano ang ginagawa nito? Ipinaliwanag niya na pinapayagan siyang makita at marinig ang mga bagay mula sa malayo, kaya't binalaan siya ng babae na huwag itong gamitin para sa panghihimasok. Bigla, naamoy ni Tuya ang amoy ng dugo sa malapit, kaya't sinabi niya kay Yae na magpatuloy. Sa gubat, may ilang halimaw na umaatake sa ilang mga adventurer habang ang madilim na wizard na kumokontrol sa kanila ay nanunood. Ngunit dumating si Lindsay at sinunog ang isa sa mga halimaw na nagpapahintulot kay Elsa na pabagsakin ang iba pang mga halimaw. Sumali si Yae sa laban sa pamamagitan ng mabilis na paghiwa ng maraming halimaw, ngunit lahat ng kanyang aura points. Bumagsak siya sa lupa nang matapilok sa isang bato. Isang halimaw ang nagtangkang umatake sa kanya. Ngunit ginamit ni Tuya ang isang null spell upang mapabagsak ang halimaw, at ito ay nagbigay daan sa kanya upang saksakin ito hanggang mamatay. Bigla, may mga karagdagang halimaw na lumitaw, at nakipaglaban ang mga babae sa kanila. Ngunit napansin nila na ang madilim na mage ay nag-iimbita ng higit pang mga lizardmen, kaya pinatulog ni Tuya ang wizard. Matapos atali ang wizard, pinasalamatan ng mga adventurer ang grupo ni Tuya sa kanilang pagligtas. Ngunit bigla nilang narinig ang isang boses na humihingi ng tulong mula sa kanilang karuwahe, kaya't nagmadali sila roon at nakita ang isang batang babae na umiiyak para sa kanyang butler, na sinaksak. Hiniling ni Tuya kay Lindsay na gamitin ang healing magic sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya siya matutulungan sa ganitong paraan dahil may arrow na nakadikit sa kanyang katawan. Gayunpaman, ginamit ni Tuya ang telepathic drawing spell na tinatawag na apports upang hilahin ang arrow papunta sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay ginamit ang light magic upang pagalingin ang matandang butler, na nagdulot ng kasiyahan sa lahat. Kaagad pagkatapos, nagpasalamat ang butler na si Lime kay Tuya para sa kanyang pagliligtas at ipinakilala ng kanyang amo ang sarili bilang anak ng duke, si Sua, ngunit nalito si Tuya kung bakit lahat ay yumuyuko sa kanya. Ipinaliwanag ni Lindsay na siya ang pamangkin ng hari. Tinanong ni Lime si Tuya at ang kanyang grupo na bantayan sila sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay kapalit ng magandang gantimpala, at pumayag silang lahat. Di nagtagal, nakarating sila sa kabisera ng kaharian ng Belfast, ang Olefes, na kasing ganda ng Asgard. Sa wakas, narating nila ang palasyo, kung saan pinasalamatan ni Alfred, ama ni Sua, si Tuya sa pagliligtas sa kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Tuya si Alfred kung alam niya kung sino ang mga umatake, at ipinaliwanag nito na sila ay mga kaalyado niya na gumagamit ng hindi tuwirang taktika upang subukang alisin siya sa kapangyarihan. Ipinahayag niya na ang kanyang asawa, si Ellen, ay bulag at ang kanilang mga pagsisikap na gumamit ng mahika upang pagalingin siya ay nabigo, kaya't nais niyang matutunan ni Sua ang espesyal na mahika ng kanyang lolo na kayang mag-alis ng mga karamdaman mula sa mga tao. Gayunpaman, napagtanto ng mga babae na kayang hawakan nito ni Tuya, kaya't dinala nila siya sa silid ni Ellen, at ginamit niya ang isang null spell upang maibalik ang kanyang paningin, na nagresulta sa isang emosyonal na muling pagkikita kasama ang kanyang pamilya. Bilang gantimpala, ibinigay ni Alfred kay Tuya ang sapat na pera upang makabili ng 4 na Tesla Cybertrucks at ilang medalya, na nagpapakita na ang kanyang dukado ay sumusuporta sa kanilang partido. Pagkatapos umalis sa manor, nagpa siya si Yae na sumali sa grupo ni Tuya, at masayang tinanggap siya ng mga kapatid. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad sina Tuya at ang mga babae sa bayan, at iminungkahi ni Elsa na mamili muna bago umuwi, kaya't pumayag ang lahat. Napansin ni Tuya ang ilang tao na may katangian ng aso sa paligid, kaya't ipinaliwanag ni Linza na sila ay mga demi-human na may iba't ibang uri, kabilang ang mga elf, dwarf, beastman, at fairy. Gayunpaman, napansin nila ang isang demi-human na batang babae na nagngangalang Alma na mukhang nababahala malapit doon, kaya't lumipat si Tuya upang tingnan siya, ngunit ang kanyang negatibong riz ay nagdulot sa kanya upang umatras.
Ipinaliwanag niya na sinusubukan lamang niyang alamin kung ano ang nagpapabahala sa kanya, kaya't may mga luha sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag niya na siya ay nawawala matapos silang maghiwalay ng kanyang kasama, at nag-alok si Tuya na gabayan siya gamit ang kanyang isa kay GPS. Hindi nagtagal, tinulungan ng grupo ni Tuya si Alma na muling makasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Oriega, at pinasalamatan niya sila sa pagtulong sa kanyang nakababatang kapatid bago sila binati ng palm. Habang naglalakad sila pasulong, iminungkahi ni Elsa na mamili sila, ngunit ipinaliwanag ni Tuya na ang pagpunta sa lahat ng dako bilang isang grupo ay magiging mahirap at iminumungkahi na sila'y maghiwa-hiwalay at magkita sa inn sa loob ng 2 oras. Ilang oras ang lumipas, ang mga babae ay nakatayo sa labas ng inn, nakakaramdam ng inis dahil nahuhuli ang kanilang leader, at nang dumating si Tuya, tiningnan niya ang kanyang telepono at napagtanto na siya ay 25 minuto na nahuli. Nagulat si Yae na kaya niyang malaman ang oras gamit ang telepono, kaya nagsinungaling siya na ito ay kanyang sariling personal na null magic. Gayunpaman, tinukoy ni Elsa ang hindi maikakailang bagay sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit siya nakasuot ng murang espada coat, kaya ipinaliwanag niya na ang coat ay nagpapataas ng kanyang magic resistance at affinities. At ang ibang mga babae ay nagsimulang titigan ng kanyang hitsura hanggang sa siya ay maguluhan at tumakbo palayo. Makalipas ang ilang sandali, si Tuya ay nanunood sa may-ari ng inn, si Doran, na naglalaro ng shogi kasama ang kanyang kaibigang matipuno na si Beryl, gamit ang isang board na nilikha niya sa pamamagitan ng espesyal na spell ng pag-uukit ng kahoy na tinatawag na modeling. Tinanong ni Beryl kung maaari siyang gumawa ng isa pang set ng shogi para sa kanila, at pumayag si Tuya. Ngunit nagsimula nang maging masyadong mainit ang labanan ng mga matitigas ang ulo, kaya't pinagsabihan sila ni Mika, anak ni Doran. Tinanong ni Tuya si Mika kung nasaan ang mga babae, kaya't sinabi niya sa kanya na si Lindsay ay naglalaro ng kanyang cookie sa kanyang silid habang ang dalawa naman ay lumabas upang bumili ng bagong panghimagas na ipinakilala niya. At isang nagulat siya na lumabas sila sa ulan para sa isang napakamaliit na bagay. Sa mga sandaling yun, dumating si Yae at Elsa na may dalang maraming snack packs, at tinanong ni Elsa si Tuya na ipasa ang isa sa mga pakete sa duke, kaya pumayag siyang gawin ito. Matapos niyang maipasa ang mga produkto, si Suwei ay nag-enjoy sa roll cake nang mas mabilis kaysa ginawa ng iyong ina sa talong ng tabero, at sinabi ni Alfred na interesado siyang bilhin ang mga ito araw-araw kung mayroon siyang gate spell, kaya nag-alok si Tuya na ibigay ang recipe. Ipinakita rin ni Alfred ang interes sa shogi board na ginawa ni Tuya, kaya ipinaliwanag ni Tuya na ito ay isang laro para sa 2 manlalaro kung saan ang isang manlalaro ay sumusubok na mahuli ang hari ng kaaway muna, at nagpasya si Alfred na makipaglaban sa kanya. Habang naglalaro, nahuhumaling si Alfred sa estruktura ng militar ng laro, at si Sue ay nagsimulang manghingi na makapaglaro, ngunit hindi siya pinansin ni Alfred, kaya't sinimulan niyang guluhin si Tuya. Sa kalaunan, dumilim ang araw, at nakatulog na si Suwei, ngunit patuloy pa ring humihiling si Alfred na makapaglaro ng higit pang mga round ng shogi kay Tuya, na nagbigay diin kay Tuya na siya ay napagod na. Kinabukasan ng umaga, dumating sina Tuya at ang mga babae sa guild ng Royal Capital, at pumili si Tuya. Isang misyon na nangangailangan sa kanila na manghuli ng mega slimes, ngunit tumanggi ang mga babae dahil ayaw nilang mapunta sa kakaibang sitwasyon, kaya nagmungkahi siya ng ibang misyon. Di nagtagal, nakarating sila sa lugar ng misyon, kung saan nakipaglaban sila laban sa isang halimaw na may madilim na baluti, at ginamit ni Elsa ang kanyang mga galaw sa kung fu upang pabagsakin ang halimaw, ngunit bumangon ito at muling nagsimulang umatake, kaya humiling si Tuya kay Lindsay na i-freeze ang mga binti nito gamit ang ice magic. Habang pinapabagsak ni Naya at Elsa ang halimaw sa kanilang mga atake, nagcast si Lindsay ng ice spell, na humahawak sa mga halimaw sa kanilang lugar, na nagpapahintulot kay Tuya na magpalabas ng sunod-sunod na kidlat na palaso, na wasakin ang halimaw. Matapos ang labanan, sinabi ng mga babae kay Tuya tungkol sa isang kayamanan na walang sino man ang nakahanap sa lugar, kaya inactivate niya ang kanyang spell para sa paghahanap at nakakita ng malaking bagay sa mga guho malapit. Nang dalhin ni Tuya sila sa lugar ng kayamanan, nakita nilang natatakpan ito ng mabigat na mga labi, kaya pinasabog ni Lindsay ang mga labi gamit ang isang spell ng pagsabog, na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa ilalim na piitan. Dahil madilim ang piitan, nagcast si Lindsay ng spell ng liwanag upang bigyan sila ng paningin, at habang ini-explore nila ang piitan,
nakakita sila ng ilang kakaibang teksto sa dingding na hindi kayang basahin ni Lindsay. Sa mas malapit na pagtingin, napagtanto niya na ito ay isang sinaunang teksto ng Mahika, at kumuha si Tuya ng litrato nito para maging sigurado, ngunit natakot ang mga babae sa kanyang flashlight, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang tampok lamang sa kanyang telepono. Agad silang nakakita ng isang batong spell ng lupa na nakabaon malapit, at ipinaliwanag ni Lindsay na ito ay isang bitag na itinayo upang aktibahin ang isang spell kung may dumaan na mana dito, kaya't humiling si Els kay Tuya na ipasa ang ilang mana dito dahil siya lamang ang may kakayahan sa lupa. Nang ginawa niya ito, biglang bumukas ang pinto, at pumasok sila sa silid ng kayamanan, kung saan nakakita sila ng isang kakaibang maalikabok na bagay. Habang sinusuri ni Tuya ito, napansin niyang gawa ito sa salamin at may kakaibang pulang orb sa loob. Unti-unting humihina ang liwanag ng spell ni Lindsay, at napansin nilang ang orb sa artifact ay sumisipsip ng liwanag mula sa kanyang spell. Bigla, ang bagay ay nag-transform sa isang halimaw, na naglalabas ng malakas na sonic wave sa paligid ng silid, at nagsimula ng gumuho ang gusali, kaya't ginamit ni Tuya ang gate spell upang ilabas ang mga babae mula sa dungeon. Gayunpaman, tumalon ang halimaw patungo sa ibabaw at nagsimulang umatake sa kanila, at pinasabog ito ni Lindsay gamit ang mga flame spells, ngunit sinipsip nito ang kanyang Mahika. Nang makita ito, si Yaya ay sumugod na may dalang espada, ngunit hindi makapasok ang kanyang talam sa shell nito, at siya ay itinapon palayo. Sinubukan ni Elzay ang ilang pisikal na atake, ngunit hindi ito umubra at nagsimula ang halimaw na umiikot tulad ng Beyblade, kaya't napilitan si Elzay na tumalon palayo. Gumamit si Tuya ng kanyang sleep spell upang mawalan ng balanse ang halimaw, at pagkatapos ay ipinaliwanag kay Lindsay na maaari lamang niyang maapektuhan ang halimaw gamit ang Mahika kung gagamit siya ng mga hindi tuwirang atake. Sa isip na ito, pinigilan niya ang halimaw gamit ang isang malaking bloke ng yelo, at naghatid si Elzay ng isang malakas na sipa, na nagwasak sa bloke ng yelo at pumutol sa mga binti nito. Gayunpaman, ang halimaw ay nag-regenerate ng mga binti nito at nasaktan si Elzay, habang nagpapalabas ng sunod-sunod na malalakas na atake. Habang pinapanatili ng ibang mga babae ang nilalang na abala, si Tuya ay nagpagaling kay Elzay at nagsimulang mag-isip kung paano malalampasan ang pag-regenerate ng halimaw, hanggang sa mapagtanto niyang ang labanan ay katulad ng shogi, na nagbigay sa kanya ng ideya. Matapos ibahagi ang kanyang plano kay Elzay, ginamit niya ang kanyang apport spell upang nakawin ang core ng halimaw, at pagkatapos ay itinapon ito kay Elzay, na winasak ito gamit ang isang Detroit Smash, dahilan upang gumuho ang halimaw sa alikabok. Nang gabing yun, sinabi nila sa Duke tungkol sa laban, at humiling siya sa kanila na tumulong sa pagsisiyasat. Ang mga guho. Kinabukasan, nag-iimbestiga si Tuya sa bakuran nang dumating si Alfred at ipaalam sa kanya na ang kanyang kapatid ay na-poison. Habang nasa karawahe, ipinaliwanag ni Alfred kay Tuya na ang kanyang kapatid ay na-poison ng mga maharlika na tumututol sa kalakalan sa kaharian ng Miss Mead, isang bagong itinatag na kaharian na pinamumunuan ng isang halimaw. Pinaghihinalaan ni Alfred na may nagtatangkang makakuha ng kapangyarihan, dahil kung mamamatay ang hari, ang trono ay mapapasa sa kanyang panganay na anak na babae, si Yamina, na nagpapahintulot sa sinuman na makakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng politikal na kasal. Nang tanungin ni Tuya kung ano ang maaari niyang gawin, sinabi ni Alfred na nais niyang gamitin niya ang spell ng pagbawi na siya. Ginamit kay Elon upang alisin ang lason mula sa kanyang katawan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kastilyo, kung saan nakilala nila ang isang kalbo na parang si Shrek na tinatawag na Count Bolza, na may mapagmataas na ngiti habang sinasabi kay Alfred na nahuli nila ang salarin sa pag-atake sa hari, at iminungkahi niyang itigil ang kalakalan sa Miss Mead dahil ang sinasabing salarin ay isang embahador ng bansang yun. Gayunpaman, tumanggi si Alfred at sinabi sa kanya na ang hari ang magpapasya tungkol dito, at inakusahan siya ni Bolza na may masamang balak laban sa mga halimaw. Kaya't lihim na ginamit ni Tuya ang kanyang slip spell upang mahulog ang matandang hanggal mula sa mga hagdang bato. Sa silid tulugan, nakikipaglaban ang hari para sa kanyang buhay, habang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nagpanik. Nasa tabi niya, ngunit biglang dumating si Alfred kasama si Tuya at binigyan siya ng pahintulot, kaya inactivate ni Tuya ang kanyang recovery spell sa hari. Nang makita ito, nagulat ang mga tao sa paligid dahil ang recovery ay isang spell na kasing bihira ng 6 na mata sa kanilang mundo, ngunit naging maayos ito, dahil nakabawi ang hari ng kanyang lakas. Nang tanungin ng hari kung sino si Tuya,
ipinakilala siya ni Alfred bilang ang Giga Chad na nagbalik ng paningin ni Ilan, at habang nagpapasalamat kay Tuya, namumula si Yamina habang nag-iisip na tikman ang kanyang puting sarsa. Isang general na nagngangalang Leon ay nagsimulang tingnan si Tuya bilang susunod na Harry Potter, ngunit isang may berdeng buhok. Huminto ang baddie at ipinakilala ang sarili bilang si Charlotte, ang unang mage ng royal na pamilya, bago siya nagtanong tungkol sa kanyang magic. Nagpasalamat si Yamina kay Tuya para sa pagligtas sa kanyang ama, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya nakatitig dito na parang isang gutom na leon ng bundok, kaya tinanong niya kung siya ay isang lalaken. Samantala, natutulog ang hari sa kanyang kama tungkol sa mga krimen ng kanyang mga kalaban, ngunit ipinaliwanag ni Leon na mayroon silang ebidensya dahil maraming tao ang nakakita sa kanya na bumagsak matapos uminom ng alak na ipinadala ng ambasador, kaya't iminungkahi niyang makipagkita sa ambasador. Hindi nagtagal, dumating si Orega sa palasyo, at nagulat ang hari na kilala ni Tuya siya. Ipinapaliwanag niya na tinulungan niya ang nakababatang kapatid na babae nito ilang sandali bago humiling na makita ang silid kung saan bumagsak ang hari. Pagdating doon, inactivate ni Tuya ang kanyang spell sa paghahanap sa mode ng lason, at ito ay nagbigay sa kanya ng malinaw na larawan ng nangyari, kaya't humiling siya kay Leon na ipatawag ang hari, ang kanyang grupo, at si Count Bolza. Nang dumating sila, ibinaba ni Tuya ang sikat na linya mula sa bawat murder mystery, sinasabing ang salarin ay nasa kanilang kalagitnaan, at masaya siyang natanggal ito sa kanyang listahan ng mga nais gawin. Sinasabi ni Bolza na ang salarin ay si Orega, ngunit ipinapalam ng nagnanais na Sherlock Holmes sa lahat. Na inihanda niya ang isang bote ng alak na walang lason para sa beripikasyon, at humihingi siya kay Leon na kumpirmahin na ito ay hindi tinamnan ng lason. Matapos niyang gawin ito, ibinuhos ni Tuya ang alak sa baso ng hari at hiniling kay Bolza na subukan ito. Ngunit nagpanik ang salawahan, kaya pinaalalahanan siya ni Tuya na nakumpirma na nilang wala itong lason. Nagatubili pa rin siyang inumin ang alak, kaya pinilit siya ni Leon hanggang sa tuluyan na niyang ininom ito, at pagkatapos uminom, nagsimula siyang mag-alala, sinasabing siya ay nalason. Gayunpaman, sinabi ni Tuya sa kanya na nilinis na niya ang baso mula sa lason at ipinaliwanag. Sa lahat na ang lason ay hindi galing kay Orega, kundi mula sa baso ng alak ng hari, dahil lahat ng baso ng hari ay may halong lason. Nang marinig ito, si Yamina ay nagsimulang tumingin kay Tuya, at sinubukan ni Bolza na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Tuya gamit ang isang spell ng pagdulas, na lalong nagpapaibig kay Yamina sa kanya. Kaagad pagkatapos, pinasalamatan ng hari si Tuya sa pagligtas sa kanyang buhay, ngunit hindi makatiis si Yamina sa Sigma energy ni Tuya, kaya sinabi niya sa kanyang mga magulang na nais niyang pakasalan siya, na nagdulot kay Tuya na may buhos ang kanyang tsaa. Nang tanungin ng hari kung bakit, ipinaliwanag niya na si Tuya ay isang mabait na tao. Soses na handa siyang ibigay ang lahat para matikman, at lahat ay sumasang-ayon na ipagpatuloy ang kasal, maliban kay Tuya, na nagtatalo na masyado pang maaga dahil hindi pa nila siya gaanong kilala. Gayunpaman, ipinaliwanag ng hari na alam ni Yamina na siya ay isang mabuting tao dahil mayroon siyang kakayahang tinatawag na Mystic Eyes of Intuition, na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang tunay na pagkatao ng isang tao. Binanggit ni Tuya na hindi pa siya nasa tamang edad, kaya't nagpa siya ang hari na gugugol siya ng 2 taon upang makilala siya, at pagkatapos ay magpapas siya kung itutuloy ang kasal o hindi. Nang pumayag si Tuya, pinasigla ng reyna si Yamina na gamitin ang lahat ng kanyang taktika upang makuha ang atensyon ni Tuya. Puso, kaya't hinawakan niya ang kamay nito at ngumiti, habang sinasabi niyang inaasahan niya ito. Makalipas ang ilang sandali, si Tuya ay nagpapahinga sa kama nang makatanggap siya ng tawag mula sa Diyos, na bumabati sa kanya sa kasal, ngunit nagreklamo siya na ayaw niyang ituloy ito, kaya't ipinaalam ng Diyos na ito ay isang poligamiyang mundo kung saan maaari siyang mag-asawa ng maraming asawa na gusto niya. Kinabukasan ng umaga, si Yamina ay nakayakap sa braso ni Tuya sa hapagkainan, ngunit nagulat ang mga babae nang malaman nilang iniwan sila ni Tuya para magpakasal sa isang blonde loli. Kaya't ipinakilala ni Yamina ang kanyang sarili at inihayag na mananatili siya kasama nila mula sa araw na iyon. Sinabi niya sa kanila na balak niyang magparehistro sa guild at sumama sa kanila sa pangangaso ng mga halimaw, at sinubukan ni Tuya na ipaalala sa kanya na siya ay isang prinsesa, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag siyang tawaging ganoon. Habang naglalaro sila ng salita, tinanong ni Els kung magiging hari si Tuya pagkatapos ng kasal,
ngunit namula ang mukha ni Yamina habang ipinaliwanag niyang ang kanilang anak ang magiging tagapagmana ng trono. Di nagtagal, nag-explore sila sa gubat ng magkasama, at tinawag ni Yamina ang ilang mga lobo at inutusan silang hanapin ang kanilang mga target, kaya't humiling si Tuya na turuan siya ng summoning magic pagkatapos ng misyon. Bigla, may mga halimaw na unggoy na lumitaw, kaya't pinigilan ni Tuya ang isa gamit ang slip spell, at si Yamina ay nagpalabas ng isang palaso diretso sa pangalawa, na nagbigay daan kay Yaya na putulin ang ulo ng ikatlong halimaw. Pagkatapos, inihaw ni Lindsay ang marami sa kanila gamit ang isang apoy na spell, at sinubukan ng kanilang mga kasamahan na makaganti, ngunit pinigilan ni Tuya ang isa gamit ang kanyang slip spell, at si Elsa ay nakapagpatumba ng kanyang kapareha sa isang malupit na suntok. Habang dumarami pa ang mga halimaw, sabay na nagpalabas sina Yamina at Lindsay ng lightning at apoy na spell at winasak ang lahat ng natitirang halimaw. Makalipas ang ilang sandali, nagtuturo si Yamina kay Tuya ng summoning magic, at matagumpay niyang tinawag ang isang puting tigre. Ngunit nanginginig si Yamina sa takot habang sinasabi sa kanya na tinawag niya ang pinakamataas na uri ng halimaw, na tinatawag na heavenly beast. Humiling ang halimaw na magbuhos siya ng kaunting mahika dito upang subukan ang kanyang mga kakayahan, ngunit nang gawin niya ito, ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay nagpatamba sa tigre. Nang makabawi ang tigre, humiling siya sa kanya na pangalanan siya upang makumpleto ang gawain, kaya't pinangalanan niya siyang Kohako, at siya ay nagbago sa isang cute na anyo ng pusa. Kinabukasan, si Tuya ay nasa isang karawahe kasama ang mga babae, ngunit lahat sila ay nalulumbay, kaya't pinaalalahanan niya sila na ito ang kanilang unang misyon mula nang sumali si Kohako sa kanila. Gayunpaman, nagrereklamo ang mga babae na pinadala sila upang manghuli ng ilang slimes at imbestigahan ang kastilyo ng isang mananaliksik ng slime, ngunit hindi nauunawaan ni Kohako kung bakit nila kinaiinisan ang mga slime, kaya ipinaliwanag ni Yamina na ang mga slime, lalo na ang mga berde, ay karaniwang natutunaw ang kanilang mga damit. Iminungkahi ng mga babae na huwag nang galawin ang mga slime dahil hindi naman sila umaatake sa mga kalapit na nayon. Ngunit sinubukan ni Tuya na gayahin si Donald Trump habang sinasabi sa kanila na tungkulin nila bilang mga adventurer na tiyakin na hindi nabubuhay sa takot ang mga taga-nayon. Di nagtagal ay nakarating sila sa kastilyo, at sinubukan ni Tuya na bigyan sila ng mga tagubilin, ngunit ang kanyang aura. Naging negatibo nang mahulog ang isang metal na palayok sa kanyang ulo at nag-reset ang kanyang isipan. Nakakagulat, ang palayok ay naging slime, at dahil hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng slime noon, inisip nila na ito ay bagong likha, at iminungkahi ni Lindsay na tingnan ang mga dokumento ng mananaliksik. Habang naghahanap sa aklatan, natagpuan ni Yamina ang isang libro ngunit nakita niyang pabalat lamang ito dahil ang nilalaman nito ay kinain ng mga slime. Gayunpaman, ipinakita ni Lindsay sa kanila ang isang libro na hindi pa nakain, at naglalaman ito ng mga katangian ng maraming iba't ibang slime, kaya iminungkahi ni Tuya na dalhin ito kasama nila dahil maaaring maging kapaki-pakinabang. Sila ay mabilis na pumasok sa isang silid na puno ng berdeng slime, at sinubukan ni Lindsay na wasakin sila gamit ang hollow purpura, ngunit pinigilan siya ni Tuya sa pamamagitan ng pagpapaalala na maaari niyang sirain ang buong gusali. Sinabi niya kay Kohako na siya ang bahala, kaya nag-transform siya sa kanyang anyong tigre. Sa isang sigaw, pinadala niya ang lahat ng slime patungo sa isang pader, ngunit bumalik ang mga slime upang salakayin sila, kaya tumakbo sila pataas. Gayunpaman, napansin nila na hindi umaakyat ang mga slime sa hagdang bato upang habulin sila, at sinubukan ni Elsa na umusad, ngunit siya ay nadulas at nahulog sa isang likido na parang langis. Mula sa mga slime sa itaas, hindi naiintindihan ni Tuya kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Lindsay mula sa libro na ang mga slime sa itaas ay tinatawag na lotion slimes, at ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng isang pampadulas na likido kapag sila ay nakakaramdam ng panganib. Ngunit dahil hindi sila nakakapinsala sa mga tao, tinawag sila sa libro bilang mga nabigong nilikha. Bigla silang lahat ay nadulas sa lotion ng slime at nahulog pabalik sa ibaba, kung saan ang mga berdeng slime ay nagsimulang sumalakay sa mga damit ng mga babae hanggang si Tuya ay nag-teleport sa kanila sa ibang palapag gamit ang isang gate spell. Nang sinubukan niyang tingnan sila, nakita niyang bahagyang nakalantad ang kanilang mga katawan, at nagsimula nang mag-twitch ang kanyang utak, kaya't sinampal siya ni Elsa upang maibalik siya sa katinoan. Sa kanilang paglabas,
Ipinaliwanag ni Tuya na nagkaroon ng ilang malawakang pagkabigo ang mga siyentipiko habang sinusubukan nilang lumikha ng slime na kasing lakas ni Rimuro, at iminungkahi ni Elsa na sunugin ang gusali, na sinang-ayunan ng iba pang mga babae. Bigla silang nakasalubong ng ilang estatwa na may malalaking prutas, at napansin ni Tuya na kumikilos ang kanilang mga plot, kaya't pinayagan niya ang kanyang mga intrusive thoughts at naglaro sa mga ito. Gayunpaman, bigla silang nahulog at naging slime, kaya't ipinaliwanag ni Lindsay na sila ay mga plot slime na kumakapit sa mga plot ng kababaihan, at karaniwan ay mas gusto nila ang mas maliit. Mga ito, sa mga sandaling yon, dalawang slimes ang tumalon upang atakihin si Lindsay, kaya't nilipol niya ang mga ito gamit ang isang spell ng hangin at ipinaliwanag kay Tuya na ang kanyang mga marshmallow ay patuloy na lumalaki. Pagkatapos, pumasok sila sa silid ng mananaliksik, kung saan nakahiga ang kanyang bangkay sa lupa, at natagpuan ni Tuya ang isang tala na nagsasaad na nagtagumpay siya sa paggawa ng kanyang pinakadakilang likha. Bigla, may mga slimes na dumating at nagbago sa mga babaeng walang damit, kaya't tinakpan ng mga babae ang mga mata ni Tuya at inatake siya. Hindi nagtagal, sinunog ng mga babae ang gusali hanggang sa maging abo, at napagtanto ni Tuya na lahat ng ang nais ng mga siyentipiko ay tamasahin ang pagtanggap ng Hoktua mula sa kanyang harem ng slime girls, ngunit itinuturing niya itong walang kabuluhan. Tinanong ni Kohako kung pwede siyang mag-explore sa bayan ng tao kasama siya, kaya't hinawakan niya ito habang naglalakad sa kalye, at nakatagpo sila ng isang nawawalang batang babae na umiiyak para sa kanyang ina. Gayunpaman, ibinaba ni Tuya si Kohako sa harap niya, kaya't siya ay huminahon. Gumamit si Tuya ng pinahusay na bersyon ng kakayahang maghanap upang matukoy ang lokasyon ng kanyang ina. Matapos niyang maipadala ang bata sa kanyang ina, ipinaliwanag ni Tuya kay Yae na ginamit niya ang isang enchanted spell upang pagsamahin ang kanyang spell sa paghahanap at ang kakayahan ng kanyang smartphone, na nagpapahintulot sa kanya na maghanap para sa kahit ano sa mundo, at humihiling si Yae na gamitin ito sa paghahanap sa kanyang kapatid. Sa diner, tinanong siya ni Tuya kung bakit niya gustong hanapin ang kanyang kapatid, kaya ipinaliwanag niya na hindi na niya ito nakita sa mahabang panahon. Matapos niyang ilarawan ito, ginamit ni Tuya ang kanyang telepono upang hanapin siya at sinabi sa kanya na kumikilos ito, kaya't nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano niya hinahangaan ang kanyang kapatid. Binanggit din niya na ang kanyang kapatid ay kumikilos ng katulad ni Tuya, ngunit siya ay naguluhan at nagsimulang magbula ng mga walang kabuluhang salita habang sinisikipan si Kohako. Nang sumunod na gabi, inactivate ni Tuya ang kanyang matagal na kakayahan gamit ang kanyang telepono, ngunit bigla itong ay nagpapakita ng live na video ni Lindsay na nagbibihis, na labis niyang ikinagulat kaya't pinatay niya ito. Gayunpaman, pumasok si Lindsay sa kanyang silid at nagsimula siyang mag-stutter na parang tanga habang nagtatanong kung ano ang gusto nito, kaya't sinabi niya sa kanya na pumunta siya sa tindahan ng anti-gang bagay upang matuto ng higit pang mga spells dahil maraming spells niya ang hindi nakakasakit sa mga slime. Ipinakita niya sa kanya ang isang scroll na nakuha niya sa tindahan, na may sinaunang teksto dito, kaya't ginawang salamin ni Tuya ang ilang bagay at binigyan nito ng kakayahang magbasa. Nang isuot ni Lindsay ito, nagulat siya na maaari na niyang basahin ang mga sinaunang teksto, at siya nakakita ng isang spell sa scroll na tinatawag na Bubble Bomb, kaya't ginugol niya ang natitirang bahagi ng araw sa pagsasanay ng spell hanggang sa siya ay mawalan ng malay dahil sa kakulangan ng mana. Kinabukasan, nagpatuloy si Lindsay sa pagsasanay ng spell, ngunit nang siya ay nagsimulang maubusan ng mana, ginamit ni Tuya ang spell na tinatawag na transfer upang punan ang kanyang mana, kaya't pinasalamatan niya ito bago gumawa ng isa pang pagtatangkang. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang spell, at ipinaliwanag niya kay Tuya na ang mahika ay maaaring gumana lamang kapag maaari mong maisip ang isang spell, ngunit hindi niya magawa ang bubble bomb dahil hindi niya ito maisip. Nang marinig ito, inirekomenda ni Tuya na isipin niya ang isang soap bubble, kaya't ginawa niya ito habang ina-activate ang spell, at sa pagkakataong ito, matagumpay niyang inilunsad ang isang bubble bomb sa isang puno. Kinabukasan, si Elsa ay nalulumbay dahil nasira ang kanyang gauntlet matapos ang laban sa isang halimaw kasama ang grupo, at pinayuhan siya ni Tuya na maghanap ng kapalit, kaya't humiling siya sa kanya na dalhin siya sa kabisera upang bumili nito. Matapos bilhin ang gauntlet, nagsimula si Els na humanga sa isang Disney princess outfit sa isang mall, kaya't hinayla siya ni Tuya upang subukan ang damit. Nang gawin niya ito, pinuri niya ang kanyang hitsura at sinabi na bibilhin niya ito para sa kanya bilang regalo.
Nang bumalik sila sa inn, pinuri din siya ng ibang mga babae, at ipinaalam ni Yumina. Inanyayahan si Tuya ng hari sa kastilyo upang gawing kabalyero bilang gantimpala sa kanyang mga makabayang pagsisikap. Ilang araw ang lumipas, nagulat ang buong grupo sa tanawin ng isang bagong nagniningning na mansyon, at ipinaliwanag ni Tuya na ibinigay sa kanya ng hari ang mansyon matapos niyang tanggihan ng alok para sa pagiging kabalyero. Nang pumasok sila, namangha ang mga babae na mas maganda ito kaysa sa Playboy Mansion, ngunit nagreklamo si Tuya na masyadong malaki ang bahay para sa 5 tao upang pamahalaan, na ikinagulat ng mga babae. Tinanong ni Yae si Tuya kung okay lang ba na makitira sila sa kanya, at sinabi niyang okay lang, pero ang mga kapatid na may puting buhok ay nagsasabing hindi tama para sa kanila na manatili roon dahil nararamdaman nilang ibinigay ng hari ang manor upang magkaroon siya ng sapat na espasyo para masubukan si Yumina sa iba't ibang posisyon. Gayunpaman, sinasabi ni Tuya na ayos lang yun dahil itinuturing niyang pamilya ang lahat sa kanila. Ngunit bigla silang namula sa kahihiyan at tumakbo upang magpalamig. Masaya si Yumina na nakikita ni Tuya ang lahat ng 4 bilang kanyang pamilya, dahil wala siyang balak na itago ang kanyang malaking talong para sa sarili lamang, at masiglang tumakbo siya upang makipag-usap sa iba. Makalipas ang ilang sandali, nagpapahinga si Tuya sa likod bahay, at tinanong siya ng mga babae kung talagang ayos lang ba para sila na manatili sa mansyon kasama siya. Tumango siya bilang pag-aproba, kaya't masiglang sinabi ni Yumina na maaari na silang magpatuloy sa planong kanilang napag-usapan. Sa loob ng mansyon, isang butler na nagngangalang Liam ang nagpakilala sa kanila sa 2 katulong na magtatrabaho sa mansyon na sina Lapis at Cecil, pati na rin sa 4 pang iba na magiging mga gwardya. Ipinahayag ni Yumina na si Liam ay nag-aalaga sa kanyang ama sa loob ng maraming taon, at nagulat si Tuya na ang ganitong kaalagang tao ay nasa kanyang tahanan, kaya't ipinaliwanag ni Liam na ipinasa niya ang kanyang mga tungkulin sa serbisyo ng hari sa kanyang anak dahil nais niyang gugulin ang kanyang buhay sa paglilingkod. Ang lalaking nagligtas sa kanyang nakababatang kapatid na si Lime. Pumayag si Tuya na kunin siya, kaya inutusan niya ang lahat ng mga manggagawa na agad nang magtrabaho at ipinaalam kay Tuya na dumating na si Sua upang makita siya. Nagdaos sila ng isang tea party, kung saan masayang pinag-usapan nila ang engagement ni Tuya kay Yumina, at tinanong ni Alfred si Tuya kung handa ba siyang magpakasal kay Sua rin. Ngunit sinabi ni Tuya sa kanya na huwag masyadong magpakaambisyoso, kaya tumigil siya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Alfred sa kanya na nagpa siya ang kanilang kaharian na makipag-alyansa sa kaharian ng Miss Mead, at kailangan nilang ihanda ang isang lokasyon para magkita ang parehong hari, ngunit ang paglalakbay patungo sa isang bansa maaaring maging delikado, kaya kailangan nila si Tuya upang tulungan sila gamit ang kanyang kakayahang maglakbay. Gayunpaman, sinabi ni Tuya na maaari lamang siyang maglakbay sa mga lugar na napuntahan na niya, kaya't iminungkahi ni Alfred na maglakbay siya patungong Miss Mead. Kinabukasan, may ilang sundalo mula sa Miss Mead ang dumating, at ipinakilala ng kanilang commander ang kanyang sarili bilang si Garen. Dumating din ang squad ng Belfast Knight, at ipinakilala ng kanilang leader ang kanyang sarili bilang si Lion. Ipinaliwanag ni Orega na ang mga sundalo mula sa parehong bansa ay magbabantay sa grupo hanggang makarating sila sa kabisera ng Miss Mead. Habang tinitingnan ng mapa, ipinaliwanag ni Garen ang ruta na kanilang tatahakin upang makarating sa Miss Mead. At nangangako si Lion na poprotektahan sila ng kanyang buhay. Sa kampo sa gabing yun, ikinukwento ni Tuya sa lahat kung gaano kasama ang pagtatapos ng Game of Thrones, ngunit bigla, isa sa mga gwardya ng Beastman ang nagulat sa kanila na may ilang tao na papalapit, at nahulaan ni Garen na sila ay mga bandido sa kalsada. Gamit ang mapa ng kanyang telepono, nalaman ni Tuya na may kabuuang 28 bandido ang papalapit sa kanila, at ginamit niya ang Isekai Bluetooth upang paralisahin sila mula sa malayo. Matapos makuha ang lahat ng bandido, tinanong ni Tuya ang mga kabalyero kung ano ang dapat gawin, kaya't iminungkahi ni Lion na magpadala ng isang nakasakay na mensahero upang kunin ang mga gwardya. Gayunpaman, nang lapitan ni Orega si Lion, siya ay naguguluhan at tumalon palayo na parang isang kuneho na walang isip. Pagkatapos niyang umalis, nagsimula si Tuya na mang-asar sa binatang umiibig, at itinuro ng mga babae na alam ni Orega ang kanyang nararamdaman dahil tumatalon ang kanyang pantalon tuwing nakikita niya siya. Kinabukasan, nahuli ni Tuya si Lion na abala sa pagpili ng regalo para kay Orega, ngunit nagsinungaling siya na ito ay para sa kanyang ina,
kaya tinulungan ni Tuya ang kawawang tao sa pamamagitan ng pag-udyok kay Alma na ibunyag ang uri ng alahas na gusto ng kanyang kapatid na babae. Ilang oras ang lumipas, nakarating sila sa dalampasigan ng isang bagong bayan, at sinakay ni Tuya si Linz sa kanyang likod dahil siya ay may sakit sa dagat, kaya't nagmungkahi si Orega na magpahinga. Ngunit bumaba si Linz at tiniyak sa kanya na okay lang siya. Habang nagbibiruan sila, ipinaalam ni Kohaku kay Tuya na may isang tao na nagtago ng kanilang presensya habang pinapanood sila, kaya't nagpa siya si Tuya na magmasid. Si Yumina naman ay naglagay ng glaze sa bulaklak sa buhok ni Orega at nagsimulang magbigay ng mga tip kung paano niya maibabalik ang utang na loob sa lalaking nagbigay sa kanya ng regalo, ngunit sinabi ni Tuya sa kanila na oras na para umusad. Habang nasa karawahe, naghahanap si Tuya ng lugar para magtayo ng kampo, at ipinaalam ni Orega na may mga mahiwagang nilalang sa gubat, ngunit ipinaliwanag niya na walang mahiwagang nilalang ang lalapit sa kanya habang nandoon si Kohaku. Nang gabing yun, sinabi ng mga babae kay Tuya na biglang nagsimula ang mga hayop sa gubat at nakita nilang may isang dragon na lumitaw sa kalangitan. Ipinaliwanag ni Orega na ang mga dragon ay nakatira sa mga sagradong lupa sa gitna ng kanilang bansa, at hindi sila umaalis sa lugar na yun maliban kung may intruder. Nang suriin ni Tuya ang kanyang mapa, nakita niyang patungo ang dragon sa isang lugar na tinatawag na El Village, kaya't hiniling niya kay Mina na manatili at alagaan ang iba habang siya at ang iba pang nagmamadaling pumunta ang mga mandirigma sa nayon. Doon, pinasabog ni Tuya ang dragon gamit ang isang lightning javelin spell, ngunit nakaiwas ito at nagsimulang magbuhos ng mga apoy na pagsabog sa kanya, kaya't sila ni Linz ay sumakay sa likod ni Kohaku. Dinala nila ito sa labas ng nayon, at nilusob ni Tuya ito gamit ang mga lightning attack, na nagpatambo dito sa lupa, na nagbigay daan kay Linz upang putulin ang mga pakpak nito gamit ang isang water spell. Gayunpaman, nagsimula ang dragon na magpabuhos ng mga apoy na pagsabog sa kanila. Ngunit dumating ang dalawang iba pang babae at tumama ng malalakas na suntok sa katawan nito. Sinubukan ni Tuya na tapusin ang laban sa isang huling slash, ngunit nabasag ang kanyang espada nang tumama ito sa halimaw. Kaya't inalis niya ito gamit ang isang sleep spell at binigyan ang mga babae ng bagong mga utos sa bote. Sa pagsunod sa kanyang mga utos, lumikha si Linz ng isang malaking pader ng yelo, at binago ito ni Tuya sa isang malaking lente, na ginamit niya upang magpalabas ng isang nakatuon na pagsabog na nagbago sa dragon bilang donut. Bigla, may lumitaw na pulang dragon at humingi ng tawad para sa maling asal ng kanyang kasama bago ipakilala ang sarili bilang Seiryu. Dahil pamilyar si Kohaku sa kanya, ipinakilala niya si Tuya bilang kanyang guro, kaya't humingi siya ng tawad dito at pumayag na sabihan ng ibang mga dragon na huwag nang magsimula ng laban muli bago umalis. Kinabukasan, nagising si Tuya at nagulat siyang makita na pinapahinga siya ni Yamina sa kanyang kondangan, ngunit nagsimula ng magalit ang ibang mga babae, kaya't pinaalalahanan sila ni Yamina na siya ang nanalo ng karapatan na makasama siya sa gabi sa isang patas na laro ng batong-bato papel. Habang pinapanood ang lahat na nagtatrabaho, sinabi ni Lion kay Garen na nagulat siya na tinalo ni Tuya ang isang dragon ng mag-isa at nag-cast ng recovery magic sa lahat sa apektadong nayon. Ngunit sinabi ni Garen na mas nagulat siya na ang grupo ni Tuya ay nagdodonate ng mga mahalagang bahagi ng dragon para sa muling pagtatayo ng nayon imbes na tumaya sa mga karera ng manok. Ang pinuno ng nayon, si Solem, ay nagpapasalamat kay Tuya para sa kanyang mga bayaning pagsisikap at ibinibigay sa kanya ang isa sa mga pangil mula sa bangkay ng dragon upang gamitin bilang kapalit ng kanyang nasirang sandata, ngunit napansin ni Tuya na ito ay nakakagulat na magaan. Pagkatapos, ibinibigay ni Solem sa kanya ang isang talim na kanilang natagpuan sa mata ng dragon, at ito ay nagpapaalala kay Tuya ng isang sandali sa laban kung saan may isang talim na lumipad mula sa wala at tumaga sa mata ng dragon. Sa kalaunan, habang nasa karawahe, tinanong ni Tuya si Kohaku kung may iba pang tao na naroroon habang sila ay nakikipaglaban sa dragon, at inamin niyang nakaramdam siya ng dalawang tao sa loob ng mga puno. Ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya dahil akala niya mga taga-nayon sila. Agad silang dumating sa royal capital ng Nismedi, ang Burj, at nagtungo sila sa silid ng trono, kung saan pinuri ng hari ang mga bantay para sa matagumpay na pagprotekta sa grupo patungo sa kanilang lungsod. Tinanong niya tungkol sa dragon na napatay, kaya ipinaliwanag ni Yamina na ang grupo ni Tuya ang gumawa nito bago siya nagpakilala bilang prinsesa ng Belfast. Nagulat ang hari,
At nang tanungin siya kung bakit siya naroon, sinabi niya na napakahalaga ng alyansa ng kanilang kaharian sa Nismedi para sa kanila bago ibigay ang isang liham na isinulat ng kanyang ama. Gayunpaman, labis na humanga ang hari, si Arnold, sa katotohanang napatay ni Tuya ang isang dragon na. Hinamon niya ito sa isang duelo. Sa arena, ipinaliwanag ng tagapayo ni Arnold, si John, kay Tuya na si Arnold ay isang adik sa labanan na palaging humahamon sa mga taong sa tingin niya ay malakas at pinapagana siya na talunin ang kanilang hari. Habang ang parehong mga mandirigma ay kumukuha ng kanilang pwesto, inihayag ng opisyal na magpapatuloy ang laban hanggang may makakuha ng nakamamatay na sugat o umamin ang kalaban sa pagkatalo, at kahit pinapayagan ang paggamit ng mahika, ipinagbabawal ang paggamit ng nakakasakit na mahika na direktang tumutok sa kanilang mga kalaban. Nagsimula ng magyabang si Haring Arnold tungkol sa kanyang balak na walang kahirap-hirap na talunin si Tuya, ngunit nang magsimula ang laban, inactivate ni Tuya ang kanyang sleep spell, at bumagsak ang hari na parang isang ganap na tanga. Nang manalo si Tuya sa duelo, nagsimula siyang maglakad palayo. Ngunit tinawag siya ni Arnold pabalik at hiniling na magkaroon ng rematch nang hindi ginagamit ang sleep spell. Sa kanilang pangalawang laban, nagbanggaan ang mga kahoy na espada ni na Arnold at Tuya, at sinubukan ni Tuya na magpalabas ng sand spell, ngunit itinulak siya ng hari pabalik, kaya't nag-activate siya ng maraming magic circles. Gayunpaman, ang atake ay isang panlilinlang lamang, at nang subukan niyang isagawa ang tunay na atake, mabilis na umiwas si Arnold at inatake siya mula sa likuran. Ngunit nakaiwas din si Tuya. Nabigla ang hari na nakaiwas si Tuya sa kanyang atake, at nagulat ang mga babae nang malaman nilang may null magic spell si Arnold. Ipinaliwanag niya kay Tuya na ang kanyang null magic, Axel, ay nagbibigay daan sa kanya upang mapataas ang kanyang liksi, ngunit hindi niya ito maaring panatilihing aktibo palagi dahil kumukonsumo ito ng maraming mana, at umamin si Tuya na ito ay isang kahangahangang spell. Gayunpaman, binigyan ni Tuya ng malaking gulat si Arnold sa pamamagitan ng pag-activate ng spell mismo, at naglaban silang dalawa sa isang mabilisang labanan ng espada na kasing taas ng laban nina Ichigo at Aizen, ngunit pinabilis ni Tuya ang laban sa pamamagitan ng paglalagay ng boost spell sa kanyang Axel Magic. Nagbanggaan sila ng ilang segundo pa bago checkmate ni Tuya ang hari, at lahat ay pumalakpak para sa makapangyarihang Giga Chad, kasama na ang Peking Hari mismo. Nang sumunod na gabi, lahat ay nag-e-enjoy sa isang royal party, at nakatagpo si Lion kay Tuya upang tanungin kung nasaan si Origa, ngunit sinabi ni Tuya na wala siyang ideya. Gayunpaman, napansin nila na lahat ay nakatingin sa isang bagay malapit sa kanila, at nang silipin nila ito ng mas mabuti, nakita nila si Origa na nakasuot ng damit na mas maganda pa kaysa sa outfit ni Sabrina Carpenter sa Met Gala. Sa puntong yun, dumating si Arnold at sinabi kay Tuya na maganda ang kanyang hitsura sa Miss Mid outfit na suot niya. Nagsusuot, at ipinapakita ng mga babae ang kanilang magagandang kasuutan, kaya't kumuha siya ng larawan sa kanila gamit ang kanyang telepono. Ang ilaw mula sa flashlight ay nagpatakbo sa mga gwardya na hilahin ang kanilang mga espada, ngunit pinigil ni Arnold sila at tinanong kung ano ang telepono, kaya't ipinaliwanag ni Tuya na ito ay isang aparato na maaari niyang gamitin upang kumuha at mag-imbak ng mga bagay. Tinanong ni Arnold kung makakakuha rin siya ng mga larawan, at kinumpirma ni Tuya na magagawa niya yon, basta't mayroon siyang piraso ng papel na maaari niyang paglipatan. Ipinakita ni Tuya ang paggamit ng isang piraso ng papel, at labis na humanga si Arnold sa larawan kaya't hiniling niya kay Tuya na iguhit din siya. Matapos tuparin ang kahilingan ng hari, si Tuya ay nahiga na pagod sa pasilyo, ngunit biglang dumating ang isang naglalakad na teddy bear at dinala siya sa isang silid kung saan nakilala niya ang isang eleganteng ginang na tumingin sa kanya dahil sa kanyang pagkatalo sa isang dragon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang nakatatandang tao ng mga diwata na nagngangalang Lin, at ang kanyang teddy bear ay si Pola, bago ipahayag na siya ay mahigit 600 taon na. Tinanong ni Tuya kung ang teddy bear ay isang tinawag na halimaw, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay isang karaniwang teddy bear, na kumikilos lamang dahil sa kanyang null magic na tinatawag na program. Nang tanungin ni Tuya kung ano ang ginagawa nito, ipinahayag niya na maaari nitong gawing gumana ang isang bagay na walang buhay. At sumunod sa ilang mga utos na ipinasok dito. Upang ipakita ito, ginamit niya ang kanyang mahika upang ilipat ang isang upuan patungo sa kanya matapos umupo. Ngunit nang tanungin niya kung maaari ba niyang gamitin ito upang pahirin si Pola, sinabi niyang hindi ito posible,
dahil ang programa ay nagbibigay daan lamang sa mga simpleng utos. Muli namang nagpakitang gilas si Tuya sa pamamagitan ng paggamit ng spell ng programa upang ilipat ang upuan, at sinabi niyang kaya niyang gamitin ang lahat ng elemento ng mahika, kaya't nangako siyang papayagan siyang tuklasin ang kanyang mabuhok na cookie kung siya ay magiging kanyang alagad, ngunit agad siyang tumanggi. Kinabukasan ng umaga, inilipat ni Tuya ang mga babae sa unang gamit ang kanyang gate spells, at si Lindsay. Ginagamit ang kanyang water slicer spell upang hiwain ang ngipin ng dragon sa maliliit na piraso, kaya ginagamit niya ito upang lumikha ng baril na may mga bala. Ang mga babae ay labis na humanga dito kaya't humiling sila sa kanya na bigyan din sila ng mga baril, kaya gumawa siya para sa kanila, at pinahusay ang sarili niyang baril upang maaari itong magbago sa isang espada kapag nais niya. Sa daan pauwi, ipinaalam ni Kohako kay Tuya na may ilang tao na nanunood sa kanila mula sa itaas ng isang tore malapit, kaya't ginamit niya ang Excel upang lumapit at tanungin kung sino sila, ngunit gumamit sila ng flashbang upang makatakas. Gayunpaman, natagpuan ni Tuya sila gamit ang kanyang phone tracker, at mabilis siyang umabot sa kanila bago pinapabagsak sila gamit ang mga rubber bullets. Matapos silang atali, sinubukan ni Tuya na hanapin ang isa sa kanila para sa mga armas. Ngunit tumama ang kanyang mga kamay sa ilang mock-atas na kahel, at napagtanto niyang sila ay sina Lapis at Cecil. Matapos tanggalin ang kanilang mga maskara, ipinaliwanag ni Lapis na sila ay ipinadala bilang mga especially iyan ng hari upang protektahan si Yamina, at si Cecil ang naghagis ng kutsilyo sa kanilang laban sa dragon. Nakiusap sila na itago ang kanilang pagkakakilanlan kay Yamina, dahil magagalit siya sa hari kung malaman niya ito, at pumayag siya. Ilang araw pagkatapos, ginamit ni Tuya ang kanyang gate spell upang mag-set up ng pulong sa pagitan ng mga hari ng Belfast. At si Miss Met at si Lee ay nagplano na bumisita sa Belfast. Kinabukasan, bumalik sina Tuya at ang mga babae sa kanilang tahanan gamit ang gate spell, at lihim na nagpapasalamat si Lapis sa kanya dahil pinayagan silang makabalik muna ni Cecil gamit ang gate spell, kaya ipinaliwanag niya na ginawa niya ito upang itago ang lihim mula kay Yamina. Pagkatapos, humiga siya sa kanyang kama at tiningnan ang mga litrato na kinuha niya ng mga babae habang nasa biyahe bago siya nakatulog. Nang magising si Tuya, pumunta siya sa banyo upang maglinis, ngunit nakita niyang nakasuot lamang ng mga takip ang mga babae, kaya sila ay nagulat at sinermonan siya dahil hindi naging maingat. Gayunpaman, hindi marinig ng Gunnar ang sinasabi nila dahil bahagyang bukas ang kanilang mga kasuutan, na nagbibigay sa kanya ng malinaw na tanaw sa kanilang makinis na balat. Ngunit nagbabanta siya na puputulan ng kanyang mga ari, kaya humihingi siya ng tawad sa pagiging bastos. Ilang oras ang lumipas, ginamit ni Tuya ang kanyang spell sa pagmomodelo upang gumawa ng ilang gulong sa bakuran, ngunit biglang dumating si Alfred at tinanong kung ano ang ginagawa niya, kaya ipinaliwanag niya na gumagawa siya ng mga bisikleta upang payagan ang mga tao na makagalaw ng mas mabilis at mag-costume bilang Moomin Rider. Nang tanungin ni Alfred kung gaano katagal ito aabutin, sinabi ni Tuya na aabutin siya ng 30 minuto dahil ito ang kanyang unang subok. Matapos siyang makagawa ng isa, sinubukan ni Alfred na sumakay dito, ngunit siya ay nahulog na parang isang tunay na hanggal. Sinubukan siyang tulungan ni Liam, ngunit sinabi ni Alfred na manatili siya sa likod bago muling subukan, at ang panunood sa kanya ay nagbigay interes sa mga babae tungkol sa mga bisikleta. Gayunpaman, si Els ay bumagsak sa kanyang unang pagtatangkang sumakay, at habang tinuturuan ni Tuya si Linz, si Yamina ay maayos na nakasakay sa bisikleta sa paligid ng larangan, kaya't binigyan niya ito ng pat on the head. Nagdulot ito ng selos kay Linz, kaya't sumakay din siya ng mas maaga gamit ang kanyang bisikleta, at sinabayan siya ni Els sa kanyang sigla sa bisikleta, kaya't pinuri sila ni Tuya pareho. Habang sila ay umaalis, nagulat si Tuya na bigla silang naging mga bihasa, kaya ipinaliwanag ni Yamina na ito ay dahil nagkakaroon sila ng kompetisyon para sa unang pagtalon sa kanyang joystick. Nang marinig ito, hinabol ni Ye ang mga ito upang sumali sa karera, ngunit biglang humarurot si Alfred sa harap ng lahat, at ang shockwave ay nagdulot ng banggaan ng mga kapatid. Pagkatapos, humiling si Albert kay Tuya na gumawa ng mas maliit na bisikleta para kay Sue, at nangako siyang babayaran siya ng malaking halaga para dito, kaya't umalis si Tuya upang bumili ng kagamitan. Sa daan, nakita niya ang ilang mga tulisan na pinapalo ang isang batang lalaki dahil sa pagnanakaw ng wallet, at nang malapit na silang saktan siya, nakialam si Tuya sa paraan ng Amerikano, sa pamamagitan ng pagbaril sa mga pangit na tao.
Naka-down na may baril. Habang umalis si Tuya, nagpasalamat ang bata sa kanya sa pagligtas sa kanyang buhay, ngunit bigla na lang umingay ang kanyang tiyan, at inamin niyang hindi siya kumain sa loob ng 3 araw, kaya't nag-alok si Tuya na bilhan siya ng makakain. Gayunpaman, habang tumatakbo siya patungo kay Tuya, lumipad ang kanyang sombrero, na nagpakita ng kanyang mahabang buhok, na nagbigay diin kay Tuya na ito pala ay isang babae, at ipinakilala niya ang sarili bilang Ren. Kaunting sandali pagkatapos nito, abala si Ren sa pagkain ng mga merienda, at tinanong ni Tuya kung saan siya nakatira, kaya't ipinaliwanag niya na natutulog siya sa mga parke at madidilim na eskinita dahil wala siyang tahanan. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang mga magulang, ipinaliwanag niya na hindi na bumalik ang kanyang ama matapos itong umalis 1 taon na ang nakalipas para labanan si Sukona, at namatay ang kanyang ina kaagad pagkatapos niyang ipanganak. Nang marinig ito, pinatpat siya ni Tuya sa ulo habang inaalok siya ng pagkakataong magtrabaho sa kanyang lugar, at nangako siyang hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain o pera, ngunit nagtakda siya ng kondisyon na hindi na siya dapat magnakaw muli, kaya pumayag siyang lumipat sa kanya. Ilang oras ang lumipas, nagsuot si Ren ng damit pang maid sa bahay na nagpasabik sa lahat ng mga babae, at ipinaliwanag ni Liam na kailangan niyang tawagin si Tuya bilang ginoo dahil isa na siyang manggagawa nito. Bago dalhin si Cecile para sanayin siya. Gayunpaman, tinanong ni Ye si Tuya tungkol sa mga materyales para sa bisikleta, at doon lang napagtanto ng hanggal na nakalimutan niya ito. Nang sumunod na araw, nagre-relax si Tuya sa bayan kasama sina Yamina at Su, at napansin ng mga babae si Alma malapit, kaya tinawag siya ni Tuya. Nang magkita sila, ipinakilala ni Yamina si Alma kay Su, at ipinakita ni Tuya sa kanila na si Lion ay nasa isang date kasama si Orega, kaya't nagmadali ang mga abala na sundan sila. Habang naninilip sa kanila, napansin nilang nahihirapan si Lion, ngunit hindi lubos na nauunawaan ni Su ang sitwasyon, kaya ipinaliwanag ni Tuya na gustong hawakan ni Lion ang kanyang kamay, ngunit wala siyang ang mga marbles na ipagpatuloy ito. Nagalit na tinanong ni Yamina kung bakit hindi lang basta kinukuha ng mga lalaki ang kamay ng mga babae, kaya't ipinaliwanag ni Tuya na nakakahiya yun. Pumasok ang magkasintahan sa isang restoran, at napagtanto ng mga babae na mahuhuli sila kung susundan sila sa loob, kaya't humingi sila kay Tuya na gumawa ng paraan. Nagreklamo siya na ayaw niyang ipagpatuloy ang pangmamasid, pero sinabi ni Alma sa kanya na ito ang unang pagkakataon na makakakuha ng pagkakataon ang kanyang kapatid sa loob ng maraming taon, kaya't inactivate niya ang kanyang long sand spell, na nagpapakita ng live video ng date ni na Lion at Orega sa kanyang telepono. Habang pinapanood sila, masaya si Alma na mukhang masaya ang kanyang kapatid, at nagsimula ang mga prinsesa. Nagsasalita tungkol sa kanilang mga plano na mag-date. Gayunpaman, nang lumabas ang mga magkasintahan mula sa restoran, sinubukan ni Alma na habulin sila ngunit natumba siya at nabangga ang isang lalaking nakasuot ng balabal. Nang tingnan nila siya, nakita nilang si Arnold ito, at sumama siya sa kanila upang makinig sa date, kaya tinanong ni Tuya kung anong ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Arnold na madalas siyang bumibisita sa bayan upang linisin ang kanyang isip, at pinuna niya si Lion dahil hindi siya naging matapang na yakapin si Orega habang nagde-date sila. Bigla, may ilang mga salarin na nang bubuli sa isang mangangalakal, kaya tumayo si Lion at pinagsabihan ang mga ito tungkol sa pangbubuli, at nagsimula ang mga babae na purihin siya bilang bagong Jon Snow. Gayunpaman, ang mga masasamang tao ay naglabas ng mga kutsilyo upang saktan siya, at napagtanto ni Tuya na mahuhuli siya kung lalabas siya para iligtas siya, kaya't nagsuot siya ng maskara at sinuntok ang mga masamang tao kasama ang hari ng mga hayop. Sa kasamaang palad, nakita ni Lion ang kanyang hindi magandang disguise, kaya't pinagsabihan niya si Lion dahil hindi ito seryoso sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman kay Orega, at buong tapang niyang sinabi na gusto niyang makipag-date kay Orega. Gayunpaman, inihayag ni Tuya na si Orega ay nasa likod niya, at nang tumingin siya sa kanya, pumayag siyang maging kasintahan niya, kaya't lahat ay nagdiwang para sa kanya na parang nanalo siya ng Ballon d'Or. Kapag sila ay bumalik sa bahay, dumating si Lion kasama si Charlotte at ipinaliwanag na siya ay nandito upang magsaliksik ng ilang bagay, kaya't ipinakilala siya ni Tuya kay Yamina, at ipinakita niya ang kanyang mga pakpak ng diwata upang patunayan ang kanyang pinagmulan. Sinabi ni Lion na narito siya upang pag-usapan ang kristal na halimaw na kanilang nilabanan sa mga guho, at ikinwento kung paano siya at ang kanyang grupo ay nakatagpo ng katulad na halimaw matapos itong wasakin ng isang partikular na nayon.
Pagkatapos, ibinigay niya kay Tuya ang isang drawing habang isiniwalat na ito ay nahulog mula sa isang bitak sa langit, ngunit nagulat si Tuya dahil ito ay may ibang hugis kaysa sa nilabanan niya. Matapos bigyan sila ng karagdagang impormasyon tungkol sa halimaw, ipinaalam niya kay Tuya na siya ay nasa ilalim ng isang bangin at sinasabi ni Yae na ang magandang bayan sa ibaba ay puno ng mga makukulay na bahay at mga tao. Dito, nagtanong si Tuya kay Lin tungkol sa lokasyon ng mga guho ng Narya na nais niyang bisitahin, ngunit sinabi ni Lin na hindi niya alam. Ipinagpalagay ni Yae na alam ito ng kanyang ama, kaya't hinayla siya ni Lin papunta upang makilala ang kanyang tatay. Agad silang nakarating sa gilid ng isang bangin, at inilarawan ni Yae ang tanawin sa ibaba. Ang kanyang bayan, Edo. Habang naglalakad sila sa kalye, tinanong ni Tuya si Yae kung may hari ba ang Ishan, kaya ipinaliwanag niya na technically totoo ito dahil bawat rehiyon ay pinamumunuan ng isang Panginoon, at ang Panginoon ng Edo ay isang lalaki na nagngangalang Tokugawa. Hindi maintindihan ng mga babae kung bakit ang mga tao sa paligid ay nakasuot ng mga kahoy na tsinelas, kaya ipinaliwanag ni Tuya sa kanila na ito ay isang tradisyonal na kasuutan na tinatawag na geta, at namangha si Yae na alam niya ang napakaraming bagay tungkol sa kanyang kultura kahit siya ay isang banyaga. Nang dumating sila sa bahay ni Yae, sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Ayane ng isang mainit na yakap at tinawag ang kanilang ina, na niyayakap si Yae bago magtanong tungkol kay Tuya at sa iba pa. Ipinaliwanag ni Yae na sila ang kanyang mga kasama na tumulong sa kanya sa maraming paraan, kaya't yumuko ang kanyang ina at si Ayane bilang pasasalamat. Nang magtanong siya tungkol sa kanyang ama, sinabi ng kanyang ina na sumama siya kay Tokugawa sa larangan ng digmaan laban sa isang hukbo na tinatawag na Takadas, na nagmabilis sa ilang araw na ang nakalipas. Gayunpaman, ibinaba ni Ayane ang hindi magandang balita na hindi pabor ang laban para sa kanila dahil ilang sandali na lang bago bumagsak ang kanilang kuta, at nang magtanong si Yae tungkol sa kanyang ama at kapatid, tahimik silang yumuko bilang tanda ng kalungkutan, kaya't nagtanong si Yae kay Tuya upang muling gamitin ang recall. Agad siyang pumayag na tulungan siya, at nagpasya si Lin na ipagpaliban ang kanyang misyon upang tumulong din, kaya nangako si Tuya kay Yae bilang ina na ibabalik niya ang kanyang asawa at anak. Pagkatapos, dinala ni Tuya sila sa gubat, at habang tinitingnan ng kanyang telepono, sinabi niya kay Yae na ligtas ang kanyang kapatid, na nagpasaya sa kanya. Nagpasya si Yae na dapat silang magmadali upang tulungan siya agad, ngunit pinigilan siya ni Lin at pinaalalahanan siya na delikado ang paglalakbay dahil sobrang pagod na ang kanyang mga pakpak upang dalhin sila roon, na nagdulot sa kanya ng kalungkutan. Gayunpaman, sinabi ni Tuya sa kanya na gagamitin niya ang kanyang malawak na pandama upang suriin ang lugar mula sa malayo. At pagkatapos ay tumalon doon gamit ang gate, at sa sandaling makapasok siya sa kuta, ikokonekta niya ang lugar na iyon gamit ang gate muli. Sumasang-ayon si Lin na ito ay isang ligtas na plano, kaya nag-teleport siya doon ngunit nakita ang mga sundalong kaaway na nagmamarcha patungo sa kuta na parang mga zombie. Sa loob ng kuta, isang sundalo ang nagsabi kay Ye's brother, si Jot Arrow, na hindi nila kayang pigilan ang kaaway dahil patuloy silang bumabalik kapag pinatay nila ito, ngunit binanggit din niya ang isang bulong-bulungan na humihinto ang mga halimaw kapag nabasag ang kanilang maskara. Nang biglang pumasok si Tuya sa pamamagitan ng portal, sinubukan ni Jot Arrow na basagin ang kanyang walang laman na bungo. Iniisip niyang siya ay isang Trojan horse, ngunit ipinaliwanag ni Tuya na siya ay kaibigan ni Yae, na nandito upang tulungan siya. Nang banggitin niya na naroon si Yae, nagtanong si Jot Arrow kung maaari siyang makita ito, kaya't nagbukas si Tuya ng gate, na tinakbo ni Yae bago yakapin ang kanyang kapatid. Nang dumating ang iba, nagtanong si Jot Arrow kung sino sila, kaya't ipinakilala sila ni Yae bilang kanyang maasahang kasama bago itanong tungkol sa kanilang ama. At sinabi ni Jot Arrow sa kanya na huwag mag-alala dahil kasalukuyan siyang nagbabantay kay Lord Tokugawa. Nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit napansin ni Tuya na puno ng mga sugatang tao ang silid. Kaya't gumawa siya ng isekai Wi-Fi connection gamit ang kanyang telepono, na nagpapahintulot sa kanya na sabay-sabay na pagalingin silang lahat. Tinanong ni Tuya ang tungkol sa mga maskara ng demonyo na suot ng mga sundalong kaaway, ngunit sinabi ni Jot Arrow na hindi siya masyadong nakakaalam tungkol dito maliban sa bulong-bulungan na humihinto ang mga halimaw kapag nabasag ang mga maskara. Gayunpaman, nagpasya si Tuya na alisin ang lahat ng maskara ng sabay-sabay, kaya tinukoy niya ang lokasyon ng lahat ng sundalong kaaway gamit ang kanyang telepono at nagpadala ng sunod-sunod na lightning spells,
Tina-target ang mga tiyak na lokasyong iyon na matagumpay na nagpabagsak sa lahat ng undead monsters. Kagad pagkatapos, nagkita ang grupo kay Lord Tokugawa, na nagpasalamat sa kanilang tulong at nagtanong tungkol kay Tuya, kaya't ipinakilala siya ni Yamina bilang kanyang gwardya at hinaharap na asawa. Habang sinusubukan ni Tuya na itanggi ito, binigyan siya ng Blondie ng isang matalim na tingin, na nagpatahimik sa kanya. Tinanong ni Tuya ang tungkol sa hukbo ng Tekida, kaya't ipinaliwanag ni Tokugawa na ang kanilang madilim na estratehista, si Yamamoto, ay namumuno sa isang hukbo ng mga patay, at pinaghihinalaan niyang gumagamit ito ng isang artepakto o mahika upang makamit ito. Nang tanungin ni Tuya kung maaari ba nilang pigilan sila sa pamamagitan ng pagdakip sa kanya, umamin si Tokugawa na maaari nila yun gawin, ngunit ipinaalam na ang masamang henyo ay nasa kanilang pangunahing kampo, na nasa isang hindi kilalang lokasyon. Gayunpaman, biglang tumalon ang isang ninja na babae sa silid at ibinigay kay Tokugawa ang isang lihim na mensahe bago siya nagpakilala bilang Tsuubaki, isang tagapaglingkod ng isa sa mga pangunahing general ni Tekida na si Kisaka. Habang binabasa ang mensahe, ipinaalam ni Tokugawa sa kanila na ang iba pang mga pangunahing general ng Takegawa ay itinapon sa isang ilalim ng lupa na bilangguan, at nais ni Kisaka na iligtas sila mula sa Taikodes sa pamamagitan ng pagtigil sa masamang henyo. Ipinabatid ni Tsuubaki na si Kisaka ay nagpapanggap lamang na naglilingkod kay Yamamoto sa pag-asa na maibalik ang angkan ng Tekida, at tumanggi si Tokugawa na tumulong dahil wala siyang obligasyon, ngunit sinabi ni Tuya na siya na ang bahala. Pinapaalalahanan siya ni Tokugawa na diretso siyang papasok sa mapanganib na kampo ng kaaway, kaya nagpa siya si Tuya na samantalahin ang spell ng invisibility ni Lin at pumunta roon kasama siya at si Tsuubaki. Nang dumating sila sa kampo ng kaaway, inihagis ni Lin ang kanyang invisibility spell kay Tuya, at sinubukan niyang pumasok sa kanilang kuta gamit ang isang gate, ngunit hindi ito gumana, kaya ipinaliwanag ni Lin na nag-set up sila ng barrier sa loob upang hadlangan ang anumang hindi pamilyar na puwersa mula sa pagpasok. Si Tuya ay nagmungkahi na ilipat si Tsuubaki dahil isa siya sa kanilang mga tao, ngunit biglang naglaro si Lin sa kanilang mga plano, kaya tinamaan siya ni Tuya sa ulo. Ilang minuto ang lumipas, dumating sila sa bilangguan, at pinalaya ni Tuya si Kisaka at ang iba pang general bago sinabi ang kanyang plano na hulihin si Yamamoto. Sinubukan ni Tuya na subaybayan si Yamamoto, ngunit hindi ito gumana dahil sa hadlang, kaya't dinala siya ng mga general sa talisman, itinaas ito, at sinira niya ito gamit ang isang putok ng baril bago puksain ang lahat ng nakamaskarang sundalo sa paligid gamit ang mga kulangin na spells. Pagkatapos nito, inilipat ni Tuya sila sa base ni Yamamoto, at may isang general na sinubukang atakihin siya, ngunit isang sinaniban na bersyon ni Lord Tekida ang humahamon sa kanila. Gayunpaman, pinatay ito ni Tuya sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang maskara, at nang magsimula si Yamamoto na magmonologo tungkol sa kanyang susunod na malaking masamang plano, kinuha niya ang artifact ng masamang tao at winasak ito, na nagdulot kay Yamamoto na magdurog sa alikabok. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam si Yae sa kanyang mga magulang, at dinala ni Tuya ang kanyang koponan sa isang magandang dalampasigan. Habang naglalaro ang mga babae, natagpuan ni Tuya ang lokasyon ng mga guho na balak nilang tuklasin, ngunit iminungkahi ni Els na bumalik sila sa Belfast upang bumili ng mga swimsuit bago bumalik sa ang dalampasigan. Hindi komportable si Tuya sa paglihis mula sa kanilang orihinal na misyon. Ngunit sinabi ni Lin na ayos lang sa kanya basta tutulungan siya ng iba sa kanyang investigasyon, kaya't opisyal na nagpa siya si Tuya na simulan nila ang kanilang episode sa dalampasigan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang lahat ng mga maharlika at mga tagapaglingkod sa dalampasigan, at nagreklamo ang mga kapatid na wala silang lugar upang magbihis ng kanilang mga swimsuit, kaya't gumawa si Tuya ng ilang tent para sa kanila kasama ang mga kinakailangang bagay. Habang nagbibihis, si Els at Yamina ay nalulunod sa selos sa tanawin ng mga armas ng malawakang pagkawasak na dala ng ibang mga babae sa kanilang mga swimsuit, at nagalit si Lin. Sa pagtawag kay Lins, ang tunay na nakatatandang kapatid. Nang magkita sila kay Tuya, pinuri niya ang kanilang hitsura, ngunit hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa lahat ng masasarap na cake sa harap niya. Nagsimula si Els at Yae na maglaro sa tubig, at masigasig na pinapanood ni Tuya habang nagtatagpo ang kanilang mga plano tulad ng isang karaniwang gunner, ngunit ininterrupt siya ni Lin sa pagsasabi na hindi siya marunong lumangoy, kaya't iminungkahi niyang magpahinga siya sa tent. Sa mga sandaling yun,
Dumating sina Sue at Ren sa kanilang mga swimsuit at tinanong kung ano ang tingin niya, kaya't sinabi niya na cute sila at hinaplos sila sa ulo bago kunan sila ng litrato. Matapos silang tumakbo, biglang lumitaw si Cecil sa likod ni Tuya, at nagulat siya, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang ugali mula sa kanyang araw na trabaho, ngunit hindi maalis ni Bro ang kanyang tingin sa kanyang malalaking dibdib. Pinasalimuot pa niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtalon-talon nito sa harap niya habang ipinaliliwanag na nahirapan siyang makahanap ng tamang sukat ng swimsuit, at habang tumatakbo siya palayo, pinapanood ni Tuya ang kanyang mga dibdib na sumasayaw at nagtataka kung maaari itong lumutang sa tubig. Biglang lumitaw si Lapis sa likod niya, dahilan upang sumigaw siya ng parang tanga, at tinanong niya siya tungkol sa tray na hawak nito, kaya ipinaliwanag niyang ginagawa niya ang kanyang trabaho sa paghahatid ng mga inumin. Sa mga rail na babae, iminungkahi ni Tuya na mag-enjoy din siya, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil nagpapalit sila ng turno ni Cecil. Pagkaalis niya, napansin ni Tuya na ang hari at si Alfred ay may masiglang karera sa paglangoy sa tubig, at natuwa siya na mayroon pa silang maraming enerhiya. Matapos magpahinga sa isang tolda ng kaunti, nagpasya si Tuya na lumabas, ngunit biglang dumating si Yamina, ipinapakita ang kanyang puting swimsuit, at sinabi niyang cute siya, kaya't inimbitahan siya nitong sumisid kasama siya. Gayunpaman, sinabi ni Tuya na gusto niyang subukang maghanap ng mga guho ng kaunti at nangako siyang sasama sa kanya. Matapos, kaya nangako siyang maghihintay sa kanya at tumakbo palayo. Nang dumating si Lin, nagulat si Tuya na nakabihis si Paula para lumangoy, kaya ipinaliwanag ni Lin na hindi siya mababasa o magiging malagkit dahil mayroon siyang mahiwagang proteksyon. At inactivate ni Tuya ang spell ng proteksyon upang masiguro rin ang kanyang sarili. Habang naghahanda silang simulan ang kanilang investigasyon, sinabi ni Lin kay Tuya na hindi siya lalangoy dahil ayaw niyang mabasa. Kaya tumalon si Tuya kasama si Paula at lumangoy patungo sa mga underground ruins. Gayunpaman, nagsimula na siyang mawala ng hininga, kaya't umakyat siya pabalik at sinabi kay Lin na natagpuan niya ang pasukan sa mga guho. Tinanong ni Tuya kung may spell na makakapagpaandar sa kanila sa ilalim ng tubig, ngunit sinabi ni Lin na hindi niya ito pinag-aralan at tinawag si Charlotte upang tanungin siya tungkol dito. Gayunpaman, hindi rin alam ni Charlotte ang spell, kaya't kinuha ni Lin ang kanyang mga cake bilang parusa, ngunit ibinulgar ni Kohaku na may isang espiritu na makakapag-solve ng lahat ng kanilang problema. Pagkatapos ay naghanda si Lin ng magic circle para sa summoning spell. Ngunit binanggit ang katotohanan na karaniwang hindi nila kayang tawagin ang isang tiyak na individual gamit ang summoning magic, kaya't ipinaliwanag ni Kohaku na makukuha niya ang espiritu sa pamamagitan ng paghahalo ng kanyang magic kay Tuya. Gayunpaman, pinapaalalahanan niya si Tuya na mag-ingat dahil hindi niya alam kung ano ang hihingin nila. Tinanong ni Tuya kung bakit siya patuloy na tumutukoy sa kanila bilang sila, kaya ipinaliwanag niya na ang isang Gentei spirit ay isang nilalang na may dalawang bahagi. Habang ibinubuhos ni Kohaku ang kanyang mahika sa bilog, sinasabi ni Tuya ang orasayon para sa summoning spell, na nagbubukas ng daan para sa isang espiritu na kakaibang pagsasanib ng pagong at ahas. Tinanong ng espiritu, Gentei, si Kohaku tungkol kay Tuya, kaya ipinakilala niya siya bilang kanyang guro, ngunit nadismaya sila dahil mukhang NPC siya, kaya nagpasya silang subukan siya upang makita kung karapat-dapat siya. Nang pag-aamo sa kanila, hinahamon siya ng mga ito sa isang laban, at ang kondisyon ay papayagan siyang iamo sila kung makakatayo siya hanggang sa paglubog ng araw sa araw na yon, kaya agad na pumayag si Tuya. Habang naglalakad si Tuya patungo sa kanila, nagulat sila sa kanyang tiwala, ngunit bigla niyang inactivate ang sleep spell, na nagdulot sa kanilang mahulog, at nagpapaputok siya ng enchanted bullet, na nagtrap sa kanila sa isang walang katapusang siklo ng sleeps. Sa huli, nagsimula nang umiyak si Gentei dahil nalilito na ang kanilang isipan, kaya pinalaya ni Tuya sila mula sa sleep loop, at pinahintulutan siyang makipagkasundo sa kanila. Tulad ni Kohaku, humihingi sila sa kanya ng mga pangalan, kaya't pinangalanan niya ang ahas na Kokuyo at ang pagong na Sango, at masaya nilang tinanggap ang mga pangalan. Gayunpaman, ipinaalam ni Kohaku sa kanila na ang kanilang kasalukuyang anyo ay magdudulot ng problema kay Tuya, kaya't nagbago sila sa isang portable na bersyon at nangakong magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Pagkatapos, nakatagpo si Tuya ng mga babae, na inaakusahan siyang nagkakaroon ng kalokohan sa kanilang mga larawan sa swimsuit, at sinubukan niyang itanggi ang mga akusasyon,
ngunit bumagsak ito nang mahulog ang kanyang telepono at ipakita ang larawan ni Sue at Ren na magkasama sa kanilang mga swimsuit. Sa kabila nito, pinili ni Yamina na maniwala sa kanya, at hinayla siya patungo sa karagatan, kung saan naglalaro siya kasama ang iba pang mga batang babae. Nang sumunod na gabi, tinakpan ni Kokuyo at Sango si Tuya ng isang hadlang, na nagpapahintulot sa kanya na malayang maglakad sa ilalim ng tubig patungo sa mga guho. Doon, nakatagpo siya ng isang kakaibang bagay, at nang ibuhos niya ang mahika dito, bigla siyang nailipat sa isang kakaibang gubat, kung saan nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Francesca, na walang suot na pang-ibaba sa ilang kadahilanan. Natarante si Tuya sa kanyang nakita kaya't umiwas siya habang humihingi ng pakiusap na magsuot siya ng mga protector, ngunit nagbiro siya at hiniling na makipaglaro dito bago niya ito tuluyang isuot. Sa isang palda, tinanong niya kung nasaan sila, kaya sinabi niyang nasa hardin ng Babylonia sila, na lumulutang sa langit, at hiniling na sundan siya. Habang naglalakad, tinanong niya ang layunin ng pasilidad, kaya ipinaliwanag niyang ito ay itinayo ng isang propesor na nagngangalang Regina bilang libangan. Binalaan ng mga espiritu na hindi tao si Francesca, dahil hindi nila nararamdaman ang daloy ng buhay sa kanya, kaya inihayag ni Francesca na siya ay itinayo mahigit 5,000 taon na ang nakalipas ng propesor upang magsilbing control terminal ng hardin. Nagulat si Tuya nang malaman niyang siya ay isang makina, ngunit ipinaliwanag niyang hindi siya ganap na isang Robocop dahil mayroon siyang ilang bahagi ng katawan na nilikha gamit ang mahika, at idinadagdag na siya ang perpektong pleasure doll dahil hindi siya makakapag-anak. Habang nakatingin sa pasilidad, tinanong niya siya kung ito ay kailanman nagkaproblema sa loob ng 1,000 taon ng pagkakalikha nito, kaya ipinaliwanag niya na lahat ng bahagi nito ay pinalakas at siya ay naka-standby, maliban sa mga emerhensya, dahil ang pagpapanatili ng hardin ay automatiko. Nang tanungin niya kung bakit siya nasa labas, sinabi niyang ito ay isang emerhensya dahil may isang gunner na sumalakay sa hardin. Ngunit pagkatapos niyang ipakilala ang sarili, sinabi niyang siya ay tugma upang maging kanyang master at nag-aalok siya sa kanya. Naguguluhan siya, kaya't ipinaliwanag niya na ang bilog na nag-teleport sa kanya doon ay tumutugon lamang sa mga tao tulad ng kanyang master at ang avatar, na nakapag-master ng lahat ng elemento, at nagpa siya ang propesor na ipasa siya sa sinumang may kakayahang makadaan sa mahiwagang bilog. Gayunpaman, sinasabi niyang nakikita rin niyang karapat-dapat siyang maging kanyang master dahil tinanong siya nito kanina na magtakip imbes na sumunod sa kanyang kakaibang pagnanasa, at kung tinanggap niya ang kanyang pang-akit, itinataboy sana niya ito patungo sa kalawakan. Nagulat si Tuya na ganoon kalalim ang usapan tungkol sa komando, kaya't ipinaliwanag niya na ang pang-aasar ay upang matukoy kung ang isang tao ay mabait at maalalahanan na sapat upang mga siwa sa kanila, at inilalagay ng propesor ang huling desisyon sa kanilang mga kamay. Napagpasyahan ni Tuya na ang propesor ay kasing baliw ni Hisoka. Siya ay humihiling sa kanya na tratuhin siya ng maayos bilang kanyang bagong master, ngunit nararamdaman niyang magiging mas magulo ang kanyang buhay. Sa dalampasigan, naglalaro ang mga babae, ngunit biglang nadula si Charlotte, at isang alon ng tubig ang sumabog sa kanya. Nang tingnan siya ng mga babae, nakita nila ang isang maliit na alimango na nakasabit sa kanyang malaking problema, kaya't nagsimula silang magreklamo tungkol sa kung paano sila iniwan ng mga Diyos ng kwento hanggang sa ipaalala ni Lynn kay Charlotte na may trabaho siyang dapat gawin. Nagsimula ang mga babae na pag-usapan ang kanilang pag-aalala para kay Tuya dahil matagal na siyang nawala, ngunit biglang lumitaw si Tuya sa isang gate at humingi ng tawad sa pagkaantala. Nang dalhin niya sila sa hardin, nagulat ang mga babae na mas maganda ito kaysa sa Disneyland, ngunit sinabi ni Lynn na parang ang sinaunang sibilisasyon ng Parthenon ito, isang advanced na sibilisasyon na nilikha gamit ang maraming mahika at mga kagamitang mahika. Pagkatapos ay inakusahan ni Lynn si Tuya na kumuha ng isang fan service girl, kaya ipinaliwanag niya na si Francesca ay isang batang babae na namamahala sa hardin, ngunit sinabi niya sa kanila na si Tuya ang kanyang Panginoon at minamahal na asawa, na nagiging dahilan nito para maging mapaghinala ang mga babae sa kanya. Para lalo pang palalain ang sitwasyon, binanggit niya na nagkomando siya para sa kanya, kaya't inutusan siya ni Lindsay na lumuhad at pinagsabihan siya dahil iniwan lahat ng mga alok na ibinigay sa kanya sa isang pilak na platito para makipaglandian sa isang robot na babae. Gayunpaman, iminungkahi ni Yamina na maglakad-lakad ang mga babae upang mapakalma ang sitwasyon, kaya't naglakad sila sa hardin ng magkasama, pinag-uusapan kung gaano kabait si Tuya.
Ngunit pinigilan sila ni Yamina at pinaalala ang kanilang napag-usapan nang una silang lumipat sa mansyon. Noon, itinuro ni Yamina na lahat sila ay gusto si Tuya, at lahat sila ay nagtangkang tumanggi dito. Kahit na ang kanilang mga mukha ay namumula, kaya't tinawag ni Yamina ang lahat ng iba't ibang paraan na sila ay nahuhumaling sa kanya. Sinabi niyang masaya siya na si Tuya ay may mga tapat na kasama na handang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit sinabi ni Elsa na nakakabahala na hindi siya nababahala dito, kaya't ipinaliwanag ni Yamina na ayaw niyang pigilin siya dahil alam niyang tutulong sila sa kanya upang makamit ang mga dakilang bagay at pagkatapos ay imungkahi na lahat sila ay maging kanyang mga asawa. Ito ay nagpalala pa sa pagkalito ng mga babae, kaya't nagpasya siyang dapat nilang itigil ang talakayan hanggang sa kumalma ang kanilang mga damdamin. Sa kasalukuyan, tinanong ni Yamina ang mga babae kung mayroon silang nararamdaman para kay Tuya, at sila. Lahat ay umamin na ginagawa nila ito, kaya't iminungkahi niya na lahat sila ay maging mga asawa ni Tuya muli. Gayunpaman, nagsisimulang mawala ng bait ang mga walang muwang habang iniisip ang iba't ibang posisyon na maaring gawin ni Tuya sa kanilang honeymoon. Samantala, sinabi ni Lin sa iba na masaya siya sa natagpuan niya sa mga guho, kahit na hindi ito bagong spell tulad ng inaasahan niya, dahil ang hardin mismo ay isang hanay ng sinaunang mahika at napagtanto ni Tuya na si Regina ang Einstein ng mahika. Ipinahayag ni Francesca na maraming lugar ang lumulutang sa langit tulad ng hardin na yon, na pinamamahalaan ng kanyang mga kapatid, at lahat sila ay bumubuo sa Babylonia na nilikha ni Regina. Dumating ang mga babae, at tinanong ni Tuya kung bakit parang malamig na bote ang kanilang mga mukha, ngunit sinabi nila sa kanya na wala iyon. Habang sila'y umuupo, ipinaliwanag ni Francesca na ang Babylon ay protektado ng mga mahika na hadlang na pumipigil sa pagkilala mula sa mga dayuhan, ibig sabihin, hindi ito makikita ng mga estranghero. Ngunit nang tanungin ni Lin kung maaari siyang makipag-ugnayan sa iba pang lumulutang na mga isla, sinabi niyang hindi siya makakagawa dahil naputol ang koneksyon. Nagmungkahi si Lindsay na subukan gamit ang smartphone ni Tuya, ngunit nang subukan niya ito, walang nangyari, kaya't napagpasyahan ni Lin na ang tanging paraan upang mahanap ang bawat Babylon ay hanapin ang kanilang mga bilog ng teleportasyon. Nang tanungin ni Lin kung ano ang maaari nilang gawin kay Francesca, tinanong ni Tuya si Francesca kung ano ang gusto niya, at sinabi niyang gusto niyang manatili sa kanya. Ngunit bago iyon, kailangan niyang kumpletuhin ang kanyang pagpaparehistro bilang kanyang guro. Bigla, nagbigay si Francesca kay Tuya ng pinakamagulong halik na may isip, na nagdulot ng pagkabigla sa mga babae, at pagkatapos ay inihayag niyang kumpleto na ang pagpaparehistro. Gayunpaman, sinabi ni Lindsay kay Tuya na mahal niya ito at hinalikan din siya, na nagdulot ng panibagong pagkabigla sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, nakasuot si Francesca ng damit pang-alila sa mansyon, at si Tuya. Humihingi si Lin na alagaan siya, ngunit agad siyang nagsimulang gumawa ng sarili niyang mga patakaran, kaya't umalis si Tuya upang iwasan ang drama. Habang nakahiga sa kanyang kama, naaalala ni Tuya ang biglaang pag-ibig, pag-amin, at halik ni Lindsay, at nagsimula siyang magpanik hanggang dumating si Yumin upang tingnan siya. Bigla siyang nagalit sa katotohanang dalawang babae ang nakakuha ng halik mula sa kanya habang siya ay hindi pa natitikman ng kanyang mga labi. Ngunit nalilito siya na hindi siya nagagalit sa pag-amin ng pag-ibig ni Lindsay, kaya tinawag niya itong tanga dahil hindi nito nakita na malinaw na mahal siya ni Lindsay sa lahat ng panahong ito. Sinasabi ni Yumin na hindi siya magrereklamo, kahit na kumuha siya ng 20 asawang babae, dahil alam niyang sapat ang kanyang puting sarsa para pakainin silang lahat, pero nababahala siya na naging pabaya siya at pinayagan ng 2 ibang masamang tao na halikan siya bago ang kanyang tunay na asawa. Matapos siyang humingi ng tawad, umupo siya sa tabi niya at sinabi niyang mapapatawad siya kung yayakapin at hahalikan siya, kaya't hinayla niya siya palapit at binigyan siya ng mainit na halik. Nagpasaya ito sa kanya dahil siya ang unang tao na kusang hinahalikan niya, pero tinanong niya kung ano ang tingin niya kay Lindsay, kaya't inamin niyang gusto niya ito. Gayunpaman, biglang tumawag si Yumin kay Lindsay, at bigla itong lumitaw sa silid. Ngunit ito ay naguguluhan si Tuya. Kaya't ipinaliwanag ni Yumin na humiling siya kay Lin na mag-cast ng invisibility spell kay Lindsay dahil masyado siyang duwag para ibigay ito sa kanya. Binanggit din niya na umiiyak si Lindsay, dahil sa pakiramdam niyang kinamumuhian siya ni Tuya. Kaya humingi siya ng tawad sa kanya, ngunit habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, humingi rin siya ng tawad dahil hindi niya isinasaalang-alang ang kanyang mga damdamin.
Nakita ito, pinakalma ni Tuya si Lindsay sa pamamagitan ng muling pag-amin na gusto niya siya, at nagbigay ito sa kanya ng ngiti. Kaya't hiniling ni Yumin kay Tuya na kunin siya bilang asawa, at pinaalala sa kanya na normal lamang ito para sa mga maharlika. Magkaroon ng maraming asawa. Nang tanungin niya si Lindsay kung okay lang ito sa kanya, tumango si Lindsay bilang pagsang-ayon at sinabi kay Tuya na gusto niyang maging asawa niya, kaya pumayag siyang kunin silang dalawa bilang mga asawa at niyakap sila. Pagkatapos, tinanong niya sila na pumunta sa kanilang silid dahil malapit na ang oras ng kanyang pagpapahinga, ngunit humiling sila ng halik bago matulog, kaya hinalikan niya sila sa ulo at pinauwi. Kinabukasan ng umaga, mahimbing na natutulog si Tuya sa kanyang kama, ngunit biglang pumasok si Elle sa kanyang silid at humiling na makipag-usap sa kanya. Sinundan niya siya patungo sa bakuran, kung saan nakatagpo nila si Yae, at tinanong ni Elle si Tuya kung tunay ba siyang umiibig. Si Lindsay, dahil siya ay kukunin niyang asawa, ay umamin na pinahahalagahan niya siya. Bigla, hinamon siya nito sa isang laban sa kanilang dalawa, na nagsasabing hindi siya magsasalita kung matalo sila, ngunit kung manalo sila, kailangan niyang pakinggan ang isang kahilingan mula sa kanila. Sinabi ni Yae sa kanya na inalis niya ang talam ng kanyang sandata, ngunit nagbabala na maaari pa rin itong makabasag ng buto, at humiling sila na huwag gumamit ng modeling o anumang nakakasakit na spell sa laban. Hindi pa rin nauunawaan ni Tuya kung ano ang nangyayari, ngunit pumayag siyang harapin sila at ginamit ang modeling upang palitan ang bala sa kanyang baril ng mga goma. Habang umaatake ang mga babae sa kanya, binago ni Tuya ang kanyang baril sa blade mode at hinaharangan ng isang atake mula kay Yae bago umiwas sa isa pang atake ni Els. Pagkatapos, naghagis si Yae ng isang talam sa kanya, ngunit siya ay umiwas at binago ang kanyang espada pabalik sa gun mode at nagpapaputok ng ilang bala patungo sa kanya. Sinubukan ni Els na saktan siya, ngunit pinabagsak niya siya sa lupa at sinabi na sumuko na siya. Tinawag siyang mahina dahil hindi siya nagpull ng trigger sa kanya. Ngunit sinabi niyang iyon ang dahilan kung bakit sila ni Yae nahulog sa kanya mula pa noong una, na labis na nagulat sa kanya. Habang pinapagana niya ang kanyang gauntlet, sinubukan ni Tuya na barilin siya, ngunit napansin niyang wala na siyang bala. At ang kanyang dalawang deformed na selula ng utak ay sa wakas ay naaalala na ibinuhos ni Yae ang lahat ng kanyang mga bala sa kanilang pag-atake, kaya't sinuntok siya ni Els ng isang malakas na suntok. Nang magising siya, parehong nanginginig ang mga babae na para bang mga tanga habang inamin nilang mahal nila siya. Ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ang mga ito, kaya't humiling sila na tanggapin sila bilang kanyang mga asawa din, dahil natalo siya sa duelo. Sa sandaling yun, dumating si Yamina at ipinaliwanag kay Tuya na siya ang nag-ayos ng lahat dahil gusto niyang maging asawa niya silang lahat, at nang tanungin ni Els ang kanyang sagot, inamin niyang gusto niya si Yamina. Ngunit nakiusap siyang bigyan siya ng mas maraming oras upang ayusin ang mga bagay-bagay. Ilang oras ang lumipas, nakaupo si Tuya sa fountain nang dumating si Francesca. Ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin kung paano siya maaaring mabaigo sa mga babae bilang isang asawa, ngunit ipinaalam sa kanya ni Francesca na may mensahe mula kay Regina. Ibinigay niya sa kanya ang isang charger, at nang i-connecte niya ito sa kanyang telepono, nakita niya ang isang hologram na imahe ni Regina, na ipinakita sa kanya ang kanyang itim na plot covers bago ipaliwanag na alam niya ang tungkol sa kanya dahil mayroon siyang kasangkapan na nagpapahintulot sa kanyang makita ang hinaharap, at pinapanood siya nito sa buong panahong ito. Ipinaliwanag ni Regina na minsan ay hinarap niya ang mga kakaibang halimaw na kristal na tinatawag na phrase, at sila ay winasak ang sinaunang sibilisasyon bago bigla na lang nawala, at siya ngayon ay nagtitiwala sa kanyang Babylonia upang makabawi sa pag-spy sa kanya. Pagkatapos, si Tuya ay gumamit ng portal upang bisitahin ang Diyos, na kumakain ng ilang merienda habang pinapanood ang nakakatakot na pagtatapos ng Euphoria, at sinabi niya sa Diyos ang tungkol sa kanyang sitwasyon kasama ang mga babae, kaya tinawag ng Diyos ang isang tao na inilarawan niyang eksperto sa romansa upang dumating. Sa sandaling yun, isang curvy na babae na may rosas na buhok ang dumating, at ipinakilala siya ng Diyos bilang Cupid, ang Diyos ng pag-ibig. Kaya ipinaliwanag din niya ang kanyang sitwasyon sa kanya. Sinasabi niya sa kanya na dapat niyang tanggapin silang lahat dahil tunay siyang nagmamahal sa kanila, at ito ang talagang gusto niya. Kaya umuwi siya at sinabi kay Kohaku na tawagan ang lahat ng mga babae. Pagdating nila, sinabi ni Tuya na hindi siya mag-aasawa sa kanila, at nagsimula silang magpanik, kaya ipinaliwanag niya na balang araw ay pakakasalan niya silang lahat,
Ngunit hindi pa ito mangyayari dahil hindi pa siya handa na kunin ang responsibilidad para sa kanila. Masaya nilang tinanggap ang kanyang alok at humiling na selyuhan ito ng halik. Ngunit nang subukan niyang halikan si Els, siya ay nataranta at sinuntok siya sa tiyan. Iyan na ang lahat para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at panoorin ang video na ito sa screen.